Nang 25 taon na ang nakalipas nang walang paunang babala, libo-libong dambuhalang nilalang ang biglang nagpakita sa buong mundo, nag-iiwan ng pagkawasak sa bawat hakbang nila. Ang mga halimaw na sobrang laki, ang mga dragon, ay biglaang lumitaw ng walang paliwanag at naglaho ng misteryoso rin. Hindi nagtagal, nagsimula ng ipanganak ang mga bata sa buong sangkatauhan na taglay ang kapangyarihan ng mga dragon na iyon. Lumipas ang 3 taon, nagsimula namang lumitaw ang iba pang mga halimaw. Ang mga may dalang kapangyarihan ng mga dragon ay tinatawag na uri ng dragon o simpleng D. Nakatayo ang ating pangunahing tauhan, si Yuyu, sa baybayin, nakatitig sa isang batang babae na may puting buhok na biglang lumitaw sa harap niya. Nang makita niya ang isang batang lalaki sa isla, agad niyang inisip na si Yuyu ay isang intruder. Walang pag-aatubili, kinuha niya ang kanyang armas para umatake, ngunit ang kakulangan niya sa karanasan ang nagpadala sa kanya pabalik. Tinitigan ng nakahandusay na babae na walang malay, wala nang ibang magagawa si Yuyo kundi ialok sa kanya ang kanyang sariling kamiseta na susuotin. Nang makabangon siya, ipinaliwanag ni Yuyo na napilitan din siyang mapunta rito at hindi siya isang intruder. Naipadala siya sa loob ng isang sasakyan na parang utong. Pagkatapos ng maikling at padalos-dalos na pagpapakilala, sinabi ni Yuyo na magbihis na siya para makausad na sila. Nang bumaba na ang ingay, ipinakilala ng blondeng babae ang sarili bilang si Iris Freya. Habang nagkakagulo ang dalawa, isang babae ang lumitaw. Nalaman nilang ito ang nakababatang kapatid ni Yuyu at ito ang kanilang muling pagkikita pagkatapos ng 3 taon na paghihiwalay. Bumalik silang tatlo sa akademya kung saan ibinigay sa kanya ni Ate Mitsuki ang uniforme at sinabihan siyang sumunod sa kanya, ayon sa pagkakaalam. Si Yuyu ang kauna-unahang lalaking estudyante sa kasaysayan ng Midgar Academy mula nang ito ay itatag, ginang Shinomi Aharoka. Ang guro ng klase na si Brunhilda at isang colonel na namumuno sa klase ang nagpasimula na makipagkita kay Yuyu at tanungin siya tungkol sa mga pangunahing kaalaman. Sa pamamagitan ng kanyang mga sagot, nalaman namin na ang Midgar ay orihinal na isang kulungan para sa mga D-Children, uri ng Dragon Children na pinangangasiwaan ng Nifl. Gayunpaman, nang tanggapin na ng lipunan ng D, pinutol ng pasilidad ang ugnayan nito sa Nifl at naging isang akademya sa ilalim ng awtoridad ng isang tagapag-alaga. Layunin ng akademya na gamitin ang kapangyarihan ng D para sa pambansang interes sa pamamagitan ng paglikha ng madilim na bagay bilang mahahalagang yaman, pati na rin ang paggamit nito laban sa mga dragon monsters. Bukod pa dyan, ipinaliwanag pa ni Aharoka ang papel ni Midgar bukod sa pagtuturo sa mga D. Pagkatapos ng pagpupulong, nilaibat ni Yuyu ang paaralan kasama si Mitsuki. Akala niya ipinadala lang siya dito para sa isang proteksyon na misyon. Hindi inaasahan na magiging estudyante siya, dinala ng kanyang kapatid na nagsisilbing presidente ng konseho ng mga estudyante si Yuyu sa isang pagtitipon sa buong paaralan upang ipakilala siya at paalalahanan ang lahat na tratuhin ang isa't isa ng walang diskriminasyon at mamuhay ng may pagkakasundo. Si Yuyu ay naitalaga sa parehong klase ni Mitsuki na nangangahulugang sasailalim siya sa pagsasanay sa laban-laban sa mga dragon. Sa parehong klase ay naroon ang batang babae na may puting buhok na nakilala niya noong dumating siya sa paaralan. Mukhang magiging maayos ang pagpapakilala, ngunit ang italaga siya sa klase, isang batang babae na nagngangalang Lisa ang tahasang tumutol sa pagpasok ng isang lalaki sa paaralan na para bang sinasabi na nakipagsabuatan siya sa kanyang kapatid para makapasok. Muling sinabi ni Mitsuki na hindi niya ito desisyon. Pinayuhan din sila ni Guro Aharoka na si Yuyu ay isang didin. Gayunpaman, hiniling ni Lisa na ipakita ni Yuyu ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Wala nang magagawa, pinaganya ni Yuyu ang kanyang kakayahan. Ang dark matter ay isang substansya na kayang magbago sa iba't ibang bagay at phenomena, isang omnipotenting bagay at ginamit niya ito upang makalikha ng baril. Scholar na kasama ang sinabi na walang kwenta ang pagkakaroon ng kakayahang gamitin ang madilim na bagay para lamang makalikha ng isang bagay na walang silbi tulad ng baril. Si Aharoka rin ang nagpaalala sa kanya na dito, laban tayo sa mga dragon, hindi sa mga tao. Inilista ni Lisa ang mga uri ng dragon na nakaharap na nila at ang susunod nilang haharapin ay ang Zich Basilisk, isang nilalang na may napakatigas na kaliskis, kaya't walang silbi ang baril laban dito. Totoo namang inamin ni Yuyu ang kanyang pagkakamali. Agad na tinukso ni Lisa ang kanyang kapatid pero hindi pinansin ni Mitsuki. Sa tulong din ni Iris, kahit na nagdulot ito kay Yuyu na matawag na pervert, hindi na ganoon ka-agresibo ang pagtutol sa kanyang presensya sa klase, kaya't ang buong klase ay pumunta na sa silid-aralan ng pagsasanay sa labanan. Tinanong ni Yuyu si Iris kung bakit itinayo ang training room sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Iris na ito ay upang maiwasan ang pagsabog ng material dahil maaaring mapanganib ang kanilang mga kapangyarihan sa mga ordinaryong tao. Matapos mag-usap ng sandali, nagpakita si Mitsuki upang paalalahanan sila na nagsimula na ang pagsasanay. Dahil ito ang unang araw ni Yuyu, magmamasid siya mula sa gilid. Kasama ni Ginoo Haruka, nakatayo siya sa silid obserbasyon. Unang nagpakitang gila si Lisa na ginamit ang madilim na bagay upang lumipad. Pagkatapos ay binago ni Mitsuki ang bagay sa diamante upang harangan at pigilin ang dragon.
Pagkatapos ay gumawa si Lisa ng isang mahabang sibat. Ipinaliwanag ni Miss Haruka na kung biglang babaguhin ang dark matter, bababa ang kalidad nito at tataas ang panganib na makalikha ng hindi inaasahang material, katulad ng ginawa ni Yuyo kaninang umaga na ginawang baril ang dark matter. Karaniwan, bawal na bawal yon. Kahit na nakalikha si Lisa ng isang sibat, 79% nito ay hindi pa ganap na naipakita. Sa silid ng pagsasanay, ginamit ni Lisa ang kanyang kapangyarihan upang palayasin ang halimaw na basilisk ng madali. Pinanood ni Miss Haruka at ipinaliwanag ang lahat kay Yuyo habang nanonood. Sunod ay isang batang babae na nagngangalang Feral Crest na gumamit ng madilim na bagay upang mag-conjure ng isang libro at pagkatapos ay nanalangin upang lumikha ng isang bala ng hangin upang wasakin ang halimaw. Hindi nila naisip ang totoong bala habang nagkakaroon ng transmutation. Ang kanilang naisip ay mahika. Ang susunod na babae, si Ren, ay lumikha ng martilyo pagkatapos ay nagpasabog ng mga hampas ng hangin upang gamitin ang kanyang mahika at puksain ang halimaw. Nang umabot na sa turn ng kapatid ni Yuyo, lumikha siya ng pana at tinamaan ng diretso ang halimaw. Sa silid ng estratehiya, ipinaliwanag ni Haruka na ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga dragon sa iba't ibang rehiyon ng sabay-sabay ay dahil naghahanap sila ng angkop na D. Kapag nakatagpo ang isang D ng kanilang katugmang dragon, magpapalit sila sa isang katulad na halimaw. Matapos ang pagtuklas na ito, kailangang baguhin ng Midgar Academy ang kanilang misyon, gawing isang kuta ang lugar upang maprotektahan ng D at mapanatili ang mga dragon sa labas. Sa training room, sinimulan ni Iris ang sarili niyang sesyon, nilikha ang kanyang pamilyar na tungkod ngunit nabigo siyang makapag-atake. Kahit ilang beses pa siyang subukan, hindi pa rin siya nagtagumpay. Pagsapit ng gabi, magkasama sina Yuyo at Iris pauwi mula sa paaralan. Hindi siya nagbigay ng walang kabuluhang papuri, tanging paalala lang na magpatuloy sa pagsasanay at hanapin ang kanyang tagumpay. Sa kanilang pag-uusap nalaman niya na 1 taon pa lang si Iris dito. Noong nakaraang taon, sa isang biyahe sa bangka kasama ang kanyang pamilya, isang dragon na tinatawag na Leviathan ang umatake at pumatay sa lahat. Si Iris ang nag-iisang nakaligtas at nagising ang kanyang mga kakayahan noong sandaling iyon. Pinilit niya ang sarili hindi para maghiganti sa halimaw na iyon, kundi para lamang mapanatili ang kanyang buhay. Si Yuyo rin ay nagkwento hanggang gabi bago niya ipinaliwanag kung bakit siya naging mabait kay Iris. Kasi naaalala niya si Mitsuki na ganoon din. Sa eksaktong sandaling iyon, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker tungkol sa pagkakita ng isang Dragon Class C, at sa kanilang pagkabigla, ang marka D sa katawan ni Iris ay nagsimulang magliwanag ng kaina-hinalang puting liwanag. Ang puting dragon na Leviathan ay unti-unting papalapit sa isla ng Midgar Academy at aabutin ito sa loob ng humigit kumulang 42 oras. Sa control room, labis na nag-aalala si Haruka at ang mga estudyante tungkol sa sitwasyon. Kakatapos lang bumalik ni Yuyo sa kanyang kwarto nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang puting buhok na lalaki, si Major Loki, ang dati niyang superior, isang tao na malinaw na kinamumuhian niya. Diretsahang tinukoy ni Loki na patayin si Yuyo nang palihim ang lahat ng di na nagbago ang kulay dahil siya ang pinakamalakas na Fafnir sa Nifel. Galit na galit si Yuyo at matatag na tinanggihan ang utos. Sinabi ni Loki na kahit hindi siya sang-ayon, ipatutupad pa rin ang iba pang hakbang, at agad na binaba ang tawag. Sa labas ng akademya, pinahayag ni Mitsuki sa buong paaralan tungkol sa Leviathan, hinihikayat ang sinumang estudyante na nakararamdam na nagbabago ang kanilang marka na agad itong i-report para sa kanilang kaligtasan at kaligtasan ng lahat sa paligid nila. Naalala ni Yuyo na bago sila maghiwalay, nagliliwanag din ang marka ni Iris. Pumunta siya sa silid-aralan para itanong sa mga estudyante tungkol sa kanya, ngunit wala ni isa ang nakakakita sa kanya mula kaninang umaga, kaya't nagsimula siyang maghanap. Matapos maghanap ng matagal, sa wakas ay natagpuan ni Yuyo si Iris na nakatayo ng nakalutang sa gilid ng bubong. Tiyak na, nag-activate na ang kanyang marka at lalo pang lumalakas sa bawat sandali. Hiningi ni Yuyo kay Iris na huwag siyang gumawa ng anumang mapanganib, siniguro niya na magtutulungan ang lahat sa akademya at walang iwanan sa kanya. Napaluha si Iris. Ang pinakakatakot niya ay maging isang halimaw at saktan ng lahat sa paligid niya. Gusto niyang tapusin ang sarili bago pa man mangyari yon, pero kulang siya sa lakas ng loob na talagang tumalon. Dahan-dahang lumapit si Yuyo kay Iris at sinabi na kung talagang mangyayari yon, siya mismo ang pumatay sa kanya upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Pero una, kailangan niyang mabuhay. Nang marinig ito, medyo nakaramdam si Iris ng kaunting ginhawa at pumayag na bumalik sa paaralan upang i-report ang kanyang kalagayan. Sa loob ng akademya, patuloy na naglalabas ng mga alarma mula Class C hanggang Class A. Darating ang halimaw sa loob ng 30 oras. Ipinalam ni Mitsuki kay Yuyo ang kalagayan ni Iris. Siya ay dinala para sa pagsusuri medikal at pisikal, buong pakikiisa. Dahil wala pang karanasan sa labanan si Yuyo, hindi siya pinapayagang sumali sa Interception Squad. Hiniling lang niya kay Mitsuki na italaga siya sa gawain ng pagprotekta kay Iris mula sa mga banta maliban sa dragon. Nahanap nila ang isang mas ligtas na lugar at pagkatapos ay ikinwento ni Yuyo sa kanyang kapatid ang lahat mula sa kanyang pangakong papatayin si Iris bago siya makapagbago hanggang sa sinabi sa kanya ni Loki. Natakot siya na maaaring kumilos ng palihim si Nifel at isapanganib ang Iris at ang buong akademya.
Matindi ang pagtuto ni Mitsuki sa sumpa ni Yuyo na patayin si Iris kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Pumayag siyang hayaan siyang protektahan si Iris, ngunit siya ang gagamit ng panghuling sipa kung kinakailangan dahil ang kanyang mga kamay ay nakalumpo na sa dugo. Ang pagbubunyag na ito ay labis na ikinagulat ni Yuyo. Sa puntong ito, isang araw na lang ang nalalabi sa halimaw. Upang makapag-ante at masiguro ang kaligtasan ng operasyon na ito, proactively na nakipag-ugnayan si Yuyo kay Loki at tinanggap ang misyon na ibinigay niya sa kondisyong hindi makikialam si Niffle sa mga mangyayari. Tinanggap ni Loki ang mga kondisyon ng walang pag-aatubili pagkatapos ay agad na nagbitaw ng tawag. Sa labas ng silid kung saan ligtas na inaalagaan si Iris, nakatayo si Lisa bilang bantay, halatang nag-aalala. Nang makita niyang papalapit si Yuyo, ipinakita niya ang kanyang karaniwang inis, sinasabi na palagi niyang itinuturing na pamilya ang mga kaklase niya, ngunit hindi pa niya tinanggap si Yuyo bilang bahagi ng pamilyang iyon. Tungkol sa nalalapit na laban, binanggit ni Lisa na ito ang kanilang unang tunay na laban sa loob ng 2 taon. Nang marinig ito, naging mausisa si Yuyo tungkol sa laban 2 taon na ang nakalipas laban sa Dragon Kraken. Nasa unahan si Lisa at ipinahayag niya na si Mitsuki ang pumatay sa 2 halimaw na Kraken noong panahong iyon. Dahil dito, hindi makalimutan ni Lisa si Mitsuki ang pumatay sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Narinig ito ni Yuyo at nanatiling tahimik. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto upang makasama si Iris sa natitirang oras. Matapos ang isang nakakahiyang katahimikan, dahan-daang lumapit si Iris at niyakap ang braso ni Yuyo, humihingi ng kaunting tapang dahil may isa pa siyang pagsusulit sa marka na paparating. Pumayag si Yuyo at hinayaan siyang hawakan siya. May mga kamera sa kwarto na nakatutok sa labas at nakikita ni Yuyo ang kanyang kapatid na nasa harap na linya. Biglaang napunta ang kamera sa palda ng kaklase, dahilan upang mapula si Yuyo. Nang makita ito, inalok ni Iris na ipakita niya ang sa kanya, sinabing ito ang paraan niya ng pasasalamat sa lahat ng ginawa niya. Matapos siyang mapula ng ilang sandali, agad siyang pinigilan ni Yuyo, pinaalalahanan siyang ingatan ang kanyang dangal. Hindi ito bagay na ipapakita ng basta-basta. Nang pumasok si Iris para maligo, gusto niyang pumasok si Yuyo upang protektahan siya, pero dahil sa paggalang, tumanggi si Yuyo. Sa kabila nito, nagkahiwalay pa rin silang naligo ng magkasama. Matapos ang lahat ng kaguluhan, habang dumarating ang gabi, papalayo na sana si Yuyo para matulog sa kabilang kwarto nang maging malungkot si Iris, gustong manatili niya magdamag dahil natatakot siyang mag-isa at baka ito na ang huling gabi niya. Tapos, seryosong tinanong ni Yuyo kung bakit siya mismo ang pinipili niya, samantalang pwedeng siyang manatili kasama sina Lisa o Mitsuki. Sabi ni Iris na dahil mas maganda ang traito ni Yuyo sa kanya kaysa sa iba. Dahil walang ibang pagpipilian, umupo si Yuyo sa paanan ng kama at sinabing huwag siyang mag-isip ng negatibo. Pagkatapos ng ilang sandali, habang pinapanood si Iris na mahimbing na natutulog, naalala ni Yuyo ang mga alaala niya noong bata pa siya kasama si Mitsuki. Noon ay umaakyat sila sa tuktok ng burol ng magkasama upang tumingin sa lungsod, at noon, nangako sila na magpapakasal kapag lumaki na sila upang magkasama magpakailanman. Mukhang hindi pala sila tunay na magkapatid sa dugo. Pagkatapos niya muling magising, lumipas ang maraming oras. Natatanging 9 na oras na lang bago dumating ang Leviathan. Nakaupo na si Iris sa harap ng screen, binabantayan ang sitwasyon. Sa labas ng isla, madali ang binasag ng Leviathan ang unang linya ng depensa at nagpatuloy sa pag-atake. Lahat ng estudyanteng nakatalaga sa harap ay naghanda na ng kanilang mga armas at bumuo ng kanilang mga hanay. Sa ibabaw nila, nakatayo si Mitsuki, nakatitig ng matatag sa halimaw na papalapit sa kanila. Sa ligtas na kwarto, sabay na nanonood sina Yuyo at Iris sa screen ng nakabaon ng hininga. Sa dagat, sa sandaling pumasok ang Leviathan sa sakop ng baril, agad na inutusan ni MS. Haruka ang mga estudyante na mag-target. Sa isang iglap, isang sunod-sunod na pagbomba ang inilabas, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nakalusot sa depensa ng nilalang. Tense na nanood si Yuyo mula sa observation room gamit ang mga kamera. May anti-gravity barrier din ng halimaw na ito na gumagawa ng force field na kayang tumanggi sa mga atake o baguhin ang kalawakan mismo. Nakita rin ito ni MS. Haruka. Sa ganitong sitwasyon, tanging ang mga D-student sa unahan ang maaaring umasa. Nag-ayos ang mga estudyante ng kanilang mga posisyon sa laban at mabilis na lumipad isa-isa. Habang nilalangoy pa rin ang Leviathan sa dagat, agad na nagsimula ang mga estudyante, simula kay Lisa, ng mga paunang atake gamit ang kanilang pinakamalakas na armas, umaasang mababasag ang barrier at mapuksa ito agad. Ang usok at hamog mula sa pag-atake ay nagdulot ng kawalang kita sa kalagayan ng halimaw, ngunit sa loob ng ligtas na kwarto, nararamdaman ni Iris sa pamamagitan ng kanyang marka na ito ay isang sobrang galit na nilalang at maaaring umatake anumang sandali. Tiyak na, malayo pang patay ang Leviathan. Sinunggaban nito ang pagkakataon nang mapansin nitong lahat ay nagpakawala ng kanilang depensa at umatake pabalik. Sa kabutihang palad, agad na nag-deploy ang estudyanteng eksperto sa mga harang ng isang depensibong shield para protektahan ang lahat. Ngunit sobrang lakas ng tama kaya hindi na nakayanan ng mga estudyante at napaatras sila. Napakalakas ng epekto na napasara nito ang mga kamera, kaya mas lalong nalito ang mga nasa control room.
Biglang tinawagan ni Loki si Miss Haruka sa pagkakataong iyon. Di nagtagal, sa ligtas na silid, nakatanggap si Yuyo ng tawag mula kay Haruka at agad na nagtungo upang makipagkita sa kanya kasama si Iris para sa kaligtasan. Matapos tiyakin na hindi maririnig ni Iris ang kanilang pag-uusap, tinanong ni Yuyo si Haruka kung nakapasok na si Nifl sa akademya. Hindi ito itinanggi ni Haruka. Isa lamang ito sa mga bagay na kailangang mangyari. Ayaw niyang maulit ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, naintindihan ni Yuyo. Pumayag ang guro na hayaan si Nifl na makialam at puksain ng di na may magkatugmang marka. Hindi siya tumutol o nagalit kay Miss Haruka. Tinanong lang niya tungkol sa daan ni Nifl papasok. Bahala na siyang bahala sa natitira. Matapos lahat, mahirap ang mga halimaw. Pero kung tao ang kalaban, mas madali para sa isang assassin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sinamahan ni Yuyo si Iris pabalik sa kwarto. Sa daan, patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng araw na iyon, mga alaala na sana'y makalimutan na niya. Tinanong ni Iris tungkol sa pag-uusap at aminin ni Yuyo ng tapat na dati siyang kabilang sa isang unit militar na nasa ilalim ng direktang utos ng isang ministro at maaaring papunta na ang unit na iyon dito. Pipilit niyang paalisin sila. Agad na nais sumama ni Iris at pumayag si Yuyo dahil ito ang pinakamainam na paraan para mapanatili ang kanyang kaligtasan. Sa labas ng isla sa gitna ng nagngangalit na bagyo, isang 4 na tao na Nifl Squad ang nakapwesto na sa isang bitag, naghahanda na pumasok. Pinanood ni Yuyo sila sandali pagkatapos ay naglabas ng baril at naghandang makipaglaban. Sa sandaling siya ay sumugod, pinaputukan mula sa parehong panig. Nilakasan ni Iris ang kanyang mga tainga sa takot. Matapos ang isang matinding laban, nagawang mapatamba ni Yuyo silang lahat at mapatulog. Ngunit nang lumabas si Iris, mabilis na kinuha ng isa sa kanila na hindi pa lubusang nakatulog ang kanyang armas upang barilin silang dalawa. Sa mahalagang sandaling iyon, hindi nag-atubiling gamitin ni Iris ang kanyang tungkod at matagumpay na nakapagsimula ng kanyang unang atake. Matapos mapatay ang Nifl Squad ng tuluyan, nais ni Iris na bumalik sa ligtas na kwarto, ngunit hindi sang-ayon si Yuyo. Naniniwala siyang ang pagtatago ay magbibigay lamang sa kanila ng oras at may mas magandang plano siya. Kaya't nagtungo ang dalawa sa isang batong bangin. Nais ni Yuyo na pasukin ang Leviathan dito upang mapatay ito ng direkta dahil sa kanyang obserbasyon, may isang pinakamabisang paraan upang wasakin ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Mitsuki na puno ng sugat. Nakalusot ang kalaban sa huling depensa at hindi nila ito mapapabagsak. Pumunta siya dito upang gawin ang tungkulin ng kanyang kapatid upang harapin si Iris. Maingat na sinabi ni Yuyo na hindi niya papayagang may mamatay ngayon. Nag-away ng matindi ang dalawa saka naghanda upang tapusin ito gamit ang kanilang madilim na bagay. Ngunit sa huli, hindi umatake si Yuyo. Sa halip, ginamit niya ang kanilang luma ng pagkabata na galaw, unang hinawakan si Mitsuki sa ulo upang ipahayag ang panalo. Nanalo siya hindi upang kunin ang karapatang patayin si Iris, kundi upang maglaban silang dalawa ng magkasama hanggang sa huli. Pagkatapos ng isang sandali, nagtipon ng grupo sa bubong ng isang gusali. Ipinakita ni Yuyo ang kanyang teorya. Ang pinakamabisang paraan para atakihin ng Leviathan ay ang atake ni Iris. Sa totoo lang, ang mga kabiguan ni Iris sa training ay hindi ganap na dahil sa kanyang kakulangan sa spatial awareness. May kakayahan si Iris na makapagbigay ng malapitang pinsala, pinaputok ang kanyang atake sa tabi mismo ng katawan ng kalaban. Habang nag-uusap pa sila, nakarating na ang dragon na Leviathan sa ikatlong linya ng depensa, nangangahulog ang malapit na ito sa baybayin. Ang marka sa katawan ni Iris ay nagsisimula ng magpadala ng mas malinaw na senyales. Patuloy pa rin si Lisa sa pagpupumilit na ipasok si Iris sa ilalim ng lupaing silungan. Yuyo calmly asked for Iris' own opinion. After a moment of deliberation, Iris let her actions speak louder than words. Inani niya ang kanyang tungkod, handa ng makipaglaban. Habang papalapit ang halimaw, tinutukan ni Iris ang Leviathan, at tumpak nga, siya lang ang may makapangyarihang epekto dito. Hinimok ni Yuyo si Mitsuki at ang iba na pumasok sa posisyon at tumulong kay Iris, kaya habang patuloy na nilalabanan ni Iris ang Leviathan upang sirain ang barrier nito, sinamantala naman ng iba ang bawat pagkakataon upang atakihin ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang naging pula ang mga mata ng Leviathan. Muling umatake, pinapalayas ang lahat at winawasak ang ikatlong linya ng depensa ng buo. Nakikita ang dragon na napakalapit sa baybayin, ipinagpatuloy ni Iris ang kanyang pag-atake. Kahit na ito ay nakakapagod at walang pag-asa, tumanggi siyang sumuko. Ang tanawin ay nagpaalala kay Yuyo kay Batang Mitsuki na nakipaglaban sa mga halimaw ng may parehong walang sawang determinasyon. Sa mismong araw na iyon, isang misteryosong nilalang ang nagpakita, nagpakilalang si Yggdrasil, ang pinakalumang banal na dragon ng Gaia, isang uri ng orihinal na dragon. Nag-alok ito kay Yuyo ng kapangyarihan kapalit ng pagkawasak ng mga dragon, ngunit hiningi ang kanyang mga alaala bilang kabayaran. Sa kasalukuyan, si Iris ay sobrang pagod na hindi na makakaya pang magpatuloy. Handa na si Mitsuki sa pinakamalalang sitwasyon, nakahanda nang harapin si Iris, ngunit lumapit si Yuyo na nagsasabing nais niyang humiram ng lakas ni Iris. Tumawag siya kay Yggdrasil, muling tinawag ang kanilang kasunduan.
At sa susunod na sandali, isang napakalakas na pag-angat ng kapangyarihan ang bumalat sa kanya. Tinatanggap ni Yuyo ang pagkawala ng kanyang sariling kapangyarihan at tinawag ang Marduk Cannon, Babel. Ang dambuhalang armas ay direktang pinaputok sa Leviathan, kasabay ng sabay-sabay na atake mula kina Iris at Mitsuki. Sa huli, sa pagkabigla ng lahat, nawasak ang dragon na Leviathan at nawala ang marka sa katawan ni Iris. Nadoroj si Yuyo pagkatapos ng laban. Hindi hanggang kinabukasan ng hapon nakipag-ugnayan si Yuyo kay Loki at tinanggap ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ng tawag na iyon, nilapitan siya ni Iris. Sa kabila ng pag-aalala ni Mitsuki, sinabi lang ni Yuyo na ayos siya at mabilis na umalis. Noong gabing iyon sa dalampasigan, tinanong ni Iris kung maaari siyang maging kaibigan ni Yuyo at binigyan niya ito ng halik bilang pasasalamat sa lahat ng nangyari. Sa gitna ng madilim na gabi, sa isang silid, isang batang babae ang gumagamit ng kanyang madilim na bagay upang gumawa ng magagandang hiyas na papalibutan ng mga bodyguard. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto, nawasak ang mga gwardya. Isang misteryosong figura ang pumasok, si Yuyo iyon. Pero bago makapag-relax ang babae, nawala si Yuyo at pinalitan siya ng isang hindi kilalang babae na nagsabing siya ay isang dragon. Sa isla ng Midgard, nagsimula ang bagong araw na may sigaw mula sa itaas. Agad na pumasok si Yuyo sa kwarto ni Mitsuki na nag-aalala, ngunit nakita siyang hubot-hubad sa gitna ng mga kalat na damit. Isaalang-alang yon, habang pauwi sa paaralan, nagreklamo si Mitsuki tungkol sa kawalang sensitibo ni Yuyo bago siya magpatuloy ng mabilis. Sabi ni Yuyo na bilang magkapatid naman sila, wala nang dapat ikahiya. Narinig iyon ni Mitsuki at hindi na nagsalita pa at agad na nagmadaling umalis. Sa silid-aralan, naging mas mabait si Lise kay Yuyo. Ngayon ay lumapit pa siya upang batiin siya, sinabing pinataas na niya ang kanilang relasyon sa antas ng katabi niya sa upuan. Napansin ni Yuyo ang walang laman na upuan sa tabi niya. Nakita niya si Iris na umaakyat ng hagdang-hagdang may namumula na mukha, paulit-ulit na tinatanong si Yuyo kung may nakita na ba siyang anuman. Nagtataka lang si Yuyo. Nalimutan palang isuot ni Iris ang kanyang pang-ibaba. Sa sobrang hindi makapaniwala ni Yuyo, papunta na sana siya pabalik sa dormitory para isuot ang mga ito, pero tumunog na ang kampana para sa klase. Para mas lalong maging magulo, ngayong araw ay may kasamang pisikal na pagsusuri bago ang mga sesyon ng pagsasanay. Inayos ni Haruka na magkahiwalay si Yuyo sa kanyang pagsusuri. Ilang sandali ang lumipas, pumasok si Yuyo sa opisina ng principal at nakilala ang isang batang babae na nagngangalang Charlotte, ang may-ari ng Midgard Academy, kasama ang kanyang katulong na si Micah Stewart. Sila mismo ang magsasagawa ng pagsusuri kay Yuyo. Ipinaliwanag ni Charlotte na nagsimula ng kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang tagumpay laban sa Leviathan dahil karamihan sa paaralan ay binubuo ng mga babaeng mandirigma at nararapat lamang na lahat ng estudyante ay mapabilang sa harem ng principal, at bukod pa rito, wala siyang interes sa mga lalaki, siya mismo ang bahala sa pagsusulit. Tumingin si Charlotte sa marka sa kamay ni Yuyo, saka biglang nilunok ito ng buong paligid. Ang pagsusuri sa kalusugan ay isang pagsusuri sa mga marka ng mga estudyante. Isa sa mga dragon na kasalukuyang pinagtutulungan ng akademya na alisin ay ang dragon na Basilisk na nagsimulang kumilos papunta sa desyertong si Hera at tila papunta sa kanila upang hanapin ang isang estudyante. Matapos ang kanyang paliwanag, lumapit si Charlotte at tinanong si Yuyo kung gusto niyang silipin ang ibang mga estudyante dahil kasalukuyan lang silang nakasuot ng kanilang brief. Nang makita na halos mawala ng kontrol ang punong guro, agad na pumasok si Micah, binuhat si Charlotte at pinayagan si Yuyo na umalis. Sa panig ng paaralan, lumabas si Iris mula sa silid pagsusuri na parang talunan na hindi pinansin na nagkaroon pa ng isa pang pagpupulong ng mga estudyante. Iniulat ni Mitsuki na maayos ang naging kalusugan check-up at binanggit na habang nagsasaliksik si Nifel sa mga lungsod sa trajektoryo ng Basilisk, nadiskubre niya ang dalawang bagong D. Isa ay isang mahiyain na batang babae na nagngangalang Hanoka at ang isa naman ay isang pink na buhok na batang babae na may mga sungay na nagngangalang Tyr na siya ring target ng Basilisk. Mukhang nakilala ni Yuyo si Tyr at nakipagkita na siya sa kanya dati. Habang nagsasalita si Mitsuki, patuloy na iginiit ng batang babae na hindi siya tao kundi isang dragon. Sa galit, ginamit niya ang kanyang madilim na bagay upang atakihin si Mitsuki at ang buong auditorium. Agad na tumakbo si Yuyo upang tingnan ang kanyang kapatid. Nang bumalik ang ilaw, nakita ni Tyr siya at sigaw ng tuwa. Nakilala rin siya ni Yuyo. Masayang niyakap ni Tyr siya at sinabi na ipinanganak siyang maging asawa ng isang dragon at si Yuyo ang kanyang asawa, na labis siyang nabigla. Sa huli, umupo si Tyr sa isang sulok kasama ang iba pang mga guro. Maikling ipinaliwanag ni Yuyo ang kanyang sitwasyon. Isang grupo ng mafia ang nagkidnapang sa mga magulang niya noong bata pa siya at napilitan si Tyr na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan para gumawa ng mga gemstones. Sa isang operasyon militar, nakatagpo ni Yuyo si Tyr habang nakikipaglaban sa mga kidnappers, ngunit sobrang natakot at desperado siyang makita muli ang kanyang mga magulang kaya't nagpa siya si Yuyo ng padalos-dalos. Nang marinig ito, nagpa siya si Ginang. Haruka na ilagay si Tyr sa parehong klase nila sa halip na sa elementarya dahil tila ayaw ng bata sa lahat at nakadikit lang kay Yuyo. Gusto sanang tutulan ni Mitsuki, ngunit pinaalalahanan sila ni Haruka na konektado si Tyr sa Basilisk at kung hindi nila aayusin ang sitwasyon, papatayin siya ni Nifel.
Matapos ang pag-uusap, pumunta sina Yuyo at Mitsuki para sunduin ang batang babae. Nang malaman na kapatid ni Yuyo si Mitsuki, masayang ipinahayag ni Tear na siya na ngayon ang hipag ni Mitsuki, na nag-iwan kina Yuyo at Mitsuki na walang masabi. Pagpasok niya sa silid-aralan, naglibot-libot si Tear sa paligid at pinili nitong umupo sa kondonga ni Yuyo, anuman ang sabihin ng iba. Sa harap ng kanyang ugali, tanging mapapanood na lang ng lahat ang tahimik. Pagkatapos ng klase, hinawakan ni Tear ang kamay ni Yuyo habang sabay silang umaalis. Pumunta ang dalawa sa dalampasigan kung saan patuloy na iginiit ni Tear na siya ay isang babaeng dragon. Pinanto ni Yuyo na tao ang kanyang mga magulang, ngunit para kay Tear ay parang wala siyang naalalang ganito at patuloy siyang dinadala sa paligid. Sa malayo, malungkot na pinanood ni Iris, medyo naiinggit na si Tear ang nagmamay-ari kay Yuyo. Noong gabing iyon, ginamit ni Iris ang dahilan na tutulong kay Mitsuki sa pagtuturo kay Tear para makapasok sa kwarto ni Yuyo at Tear. Sa pagpasok niya, idineklara ni Tear na ito ang kanilang silid-puyatan at ngayong gabi ang kanilang gabi ng kasal. Kinailangan ni Mitsuki na makialam upang tuluyang mapakalma ang sitwasyon. Sa takdang aralin na ibinigay ni Mitsuki, natapos ni Tear ito sa loob lang ng ilang minuto, lahat ng sagot ay tama. Agad niyang inutos na gantimpalaan siya ni Yuyo sa pamamagitan ng sabay na paglilinis. Nang makita ang batang babae na ayaw talaga umalis sa tabi ni Yuyo, nagpa siya si Mitsuki na magkasama-sama silang lahat sa bathtub, at natulog silang lahat sa kanyang kwarto magdamag. Kinabukasan ng gabi, nakaupo ang magkapatid sa balkonahe at nag-uusap. Natagpuan si Tear sa loob ng isang armored vehicle na pagmamay-ari ng kulto ng Diyos Dragon. Lubos siyang iginagalang doon, at palagi siyang tinatawag na isang dragon, kaya siguro naniniwala si Tear ng buong puso. Isang panibagong araw na naman ang dumating. Ngayon, maingat na hinikayat ni Yuyo si Tear na makipagkaibigan sa iba bukod sa kanilang tatlo. Nang ipahayag ng babae ang pag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng masasamang tao, sinabi lang ni Yuyo na magtiwala sa kanyang mga kaklase dahil sila ay pamilya. At kaya, pumasok na si Tear sa silid-aralan at nervyosong binati ang lahat. Tinatanggap siya ng mainit ni Lisa at ng iba pang mga estudyante na ikinalugod ni Tear ng labis. Isang estudyante pa ang nagbigay kay Tear ng isang libro para matulungan siyang makihalubilo. Mula noon, umupo si Tear sa sarili niyang upuan at nagsimulang makipagkaibigan sa lahat sa klase, hindi na lamang nakadikit kay Yuyo mag-isa. Si Lisa ay naging sobrang pabor kay Tear na ayaw na niyang nakikialam si Yuyo sa kanya. Sa silid ng pagsasanay, tinuruan ni Lisa si Tear kung paano gumawa ng mga imahinaryong armas habang nakamasid si Yuyo mula sa malayo. Agad na sinubukan ni Tear, ngunit sa sandaling iyon, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ng mga boses mula sa kanyang nakaraan, sinasabi sa kanya na siya ay isang dragon. Dahil dito, sumabog ang kanyang kapangyarihan sa isang napakalaking alon ng enerhiya na niyakap siya ng buong buo. Ang susunod na episode ay nagsisimula sa isang eksena mula sa nakaraan. Nakatira si Tear sa isang ordinaryong pamilya kasama ang kanyang ama at ina. Ngunit nagbago ang mundo sa paligid niya, nawala ang mga magulang niya at napalibutan siya ng matataas na apoy. Isang babae ang lumitaw at sinabi sa batang babae na siya ay isang dragon. Sa kasalukuyan, dahil tunay na naniwala si Tear sa mga salitang sinabi ng misteryosong babae, ang imahinasyon niyang sandata ay naging isang dambuhalang gintong dragon. Ang kapangyarihan ng dragon na ito ay napakalakas na nayanig nito ang mga pader na pang-idepensa mula sa kanilang mga pundasyon. Agad na tumakbo si Yuyo upang iligtas si Lisa, ngunit sa proseso ay aksidenteng naabot niya ang mga bagay na marahil ay hindi niya dapat nahawakan. Bumabalik tayo sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang ang imahinasyon ni Tear ay nagkaroon ng anyo ng isang dragon, o mas tama nga, naniniwala si Tear na siya ay isang dragon na ngayon. Ang gintong dragon ay walang habas na umaatake sa buong silid, nagdudulot ng malaking banta sa lahat. Habang nangyayari ito, mabilis na kinuha ni Lisa ang sarili niyang imahinaryong sandata na may layuning sakta ng dragon upang mailigtas si Tear mula sa mapanganib na ilusyon at maibalik siya sa normal. Mabilis ang mga atake ni Lisa, at sa maikling panahon, napabagsak niya ang dragon, kaya naibalik si Tear sa kanyang normal na anyo. Agad na nahuli ni Yuyo ang kanyang pagbagsak. Ang buong eksena ay naobserbahan ni Ginang Haruka at ng lahat mula sa control room. Dinala si Tear sa infirmary. Bagamat ayos siya sa pisikal, kung magpapatuloy ito, maaaring siya ay mapatalsik sa akademya. Habang naghihintay na magising si Tear, nagkita si Yuyo ng isang bagong estudyante na nagngangalang Hanoka, na nasa infirmary rin. Hiniling niya kay Yuyo na tulungan siyang maglagay ng gamot sa likod niya dahil hindi niya ito maabot mismo. Bagamat medyo nahihiya, pumayag siyang tumulong. Habang nag-a-apply ng gamot, basta-basta tinanong ni Yuyo tungkol sa pinagmulan ni Hanoka. Nalaman niya na nasa isang lungsod siya sa daan ng Basilisk noong biyahe kasama ang kanyang ina. Matapos silang mapilitang maghiwalay, hindi naman talaga sila naging malapit sa isa't isa, kaya't ang pamumuhay sa isla na ito ay medyo maganda. Matapos makumpleto ang gamot, magiliw na nakipagkaibigan si Yuyo kay Hanoka at agad na umalis. Sa kanyang pagbabalik, nakatanggap si Yuyo ng isa pang tawag mula kay Loki. Ipinaalam ni Loki sa kanya na plano ng kulto ng Diyos ng Dragon na iligtas si Tear Lightning. Gayunpaman, dahil selyado ng mahigpit ang sistema ng depensa ng Midgard, nagpadala sila ng isang babae upang isakatuparan ang misyon.
Yung babae ay si Dina sumalungat kay Nifel, si Kiliserter Muspelheim, isang labis na mapanganib at walang awang tao. Pagkatapos niyang magpaalam, nagising si Tyr at nagmadaling hanapin siya ng takot na takot, lalo pang natakot nang mapagtantong wala ng ibang tao sa paligid. Dahan-daang dinala ni Yuyo ang babae sa tabing dagat para pag-usapan ang nangyari. Nang tanungin ni Yuyo kung kumusta na ang mga pagkakaibigan niya sa paaralan, masaya na sinabi ni Tyr na si Lisa at ang mga kaklase niya ay mga mabubuting tao at masaya siya na narito. Pagkatapos ay ikinwento ni Yuyo kung ano ang nangyari sa training room, kung paano nagbago si Tyr into isang dragon at nawala ng kontrol, halos mapinsala si Lisa at masira ang training facility. Nang marinig ito, agad na nabahala at nasaktan si Tyr. Maingat na pinaalalahanan siya ni Yuyo na humingi ng tawad sa lahat at mangakong mula ngayon ay titigil na siyang maniwala na siya ay isang dragon. Nang marinig ito, agad na nawala ng kontrol si Tyr. Sa sandaling iyon, hindi niya mapigilan ang sarili at nagsimulang muling tumawag ng madilim na materya. Matigas ang paniniwala niya na siya ay isang dragon, gaya ng palagi niyang sinasabi sa kanya. Sabi ni Yuyo ng mahinahon na pare-pareho lang naman ang lahat. Si Tyr ay katulad nila, isang tao. Bukod pa rito, kung totoong dragon si Tyr, hindi na sana sila maaaring magkasama. Gusto niyang mabuhay siya bilang isang tao. Dahan-daang tinanong ni Yuyo tungkol sa kanyang mga magulang. Sa huli, naalala ni Tyr na napakabait ng kanyang mga magulang, ngunit nasunog silang buhay, at ang tanging naiwan sa kanya ay si Kili. Nang marinig na muling bumaba si Tyr sa kalungkutan at mawalan ng kontrol, agad na niyayakap ni Yuyo siya upang aliwin at nagpasalamat sa pagbabahagi niya ng lahat. Noong gabing iyon, nang bumalik sina Yuyo at Tyr, nakita nilang nakatayo na ang lahat sa labas, nakangiti ngunit may halong pag-aalala. Malungkot na nilakad ni Tyr ang sarili upang humingi ng tawad kay Lisa sa kanyang nagawa. Nagkatinginan ng lahat ng may pagkalito at sinabing hindi nila ito kinikimkim. Pinayuko si Lisa at dahan-daang tinapak ang ulo ng babae bilang tanging parusa. Nakikita ang lahat na masaya muli, masaya na nagmungkahi si Iris na maglakad-lakad silang lahat bukas sa araw ng kanilang pahinga. At sumunod na araw sa tabing dagat, maagang dumating sina Yuyo at Tyr para maghanda ng payong sa araw. Nang makita ito, tinanong ni Tyr si Yuyo kung ano ang opinyon niya sa sarili niyang katawan, at sinabi niya na mula ngayon, magiging karibal niya si Iris. Naglaro sila ng mga laro sa buhangin, sabay na nagsasaya. Makalipas ang ilang sandali, lumabas din ang iba pang mga estudyante na nakasuot ng kanilang magagandang swimsuit upang makisali. May ilan na nagbababad sa araw, may ilan na nangingisda, at may ilan ding nagpapahinga lang habang nagbabasa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya ang buong grupo na maglaro ng beach volleyball. Hindi hanggang hapon nang tuluyang nakahiga ang lahat sa buhangin, handang umuwi. Habang nagpapahinga sila, biglang dumating si Principal Charlotte at ang kanyang katulong na si Micah. Nais nilang makisali, o mas tama, nais lang ni Charlotte na humanga sa mga dalagang naka-swimsuit. Hindi rin sila nagdala ng walang dala. Dalawa ang nagdala ng mga kagamitan para sa barbecue para masiyahan ang lahat sa isang salo-salo ngayong gabi. Habang nagsasaya ang lahat, tahimik na nakaupo si Yuyo sa isang tabi, nanunood. Napansin ni Charlotte na nakaupo mag-isa siya at lumapit upang makipag-usap. Maliban sa mga swimsuit, dumating din si Charlotte dahil nag-aalala siya kay Tyr. Natuwa siyang makita na nakikisama na ang babae sa lahat at unti-unting bumabalik sa dati. Matapos ang isang buong araw ng kasiyahan, sa wakas ay bumalik si Yuyo sa kanyang kwarto. Sa kanyang screen ng computer, ipinadala sa kanya ang pinakabagong impormasyon tungkol kay Kili. Ang impormasyon ay hanggat maaari ay hindi malinaw. Ang tanging alam lang ay siya ay may taas na 1.60 m, leader ng kulto ng Diyos ng Dragon, pinaghihinalaang sangkot sa mahigit 300 teroristang pag-atake, isang Fire Type D, at pinili na mamuhay bilang isang dragon. Matapos basahin ang lahat, mas lalo pang napalakas ang loob ni Yuyo na protektahan si Tyr upang hindi siya maging katulad ni Kili. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa lupa. Sa labas, isang malaking apoy ang sumiklab sa isang sulok ng akademya sa isang punto. Sa gitna ng usok, isang halimaw na dragon ang biglang lumitaw sa isla nang hindi napapansin ng kahit sino. Mukhang ito na mismo ang basilisk na kinatatakutan ng lahat. Patuloy na umalingaw-ngaw ang mga alarma. Sa pagkakataong ito ay isang paalala sa klase. Hike Blue, ang halimaw na Hakatenshire. Nabigla si Haruka nang marinig ito. Nagmadaling lumabas ang ibang mga estudyante sa takot, hindi makapaniwala kung paano biglaang lumitaw ang halimaw nang walang nakapansin. Pakiramdam din ni Principal Charlotte na napakahirap harapin ang nilalang na ito, at ang bigla nitong paglitaw ay nangangahulugang walang oras para maghanda ng maayos na depensa. Sa sandaling iyon, nagliliwanag na ang marka ni Tyr na nangangahulugang tina-target ng halimaw na ito ang kidlat ni Tyr. Tinanggap ni Mitsuki ang ulat mula kay Miss Haruka habang naghihintay si Lisa at ang iba pa ng karagdagang utos. Unang pinakalma ni Lisa ang natatakot na Tyr na mahigpit na nakayakap kay Yuyo, pagkatapos ay tinanggap ang tungkulin na protektahan si Tyr sa ligtas na kwarto. Sa pagkakataong ito, hindi nagagampanan ni Yuyo ang gampong iyon dahil may ibang tungkulin si Mitsuki para sa kanya. Pagkatapos maayos ang lahat, binigay din ni Mitsuki ang senadorya sa mga estudyanteng nakikibaka na umupo sa kanilang mga posisyon. Ang mga estudyanteng hindi kasali sa laban ay agad na inilikas pabalik sa ligtas na lugar ng mga dormitoryo.
Pagdating sa Hakatenshire, sa kabila ng bigla nitong paglitaw, hindi ito kumikilos sa ngayon, nakatayo lang ng walang galaw, kaya imposibleng hulaan ng kahit sino ang susunod nitong gagawin. Ito ay isang napakabagsik na dragon, halos immortal at hindi mapapatay. Anumang sugat na makuha nito ay agad nagagaling, kahit noong minsang mapatalsik ni Niffle ito sa vapor, hindi pa rin ito tuluyang pinatay. Dahil dito, inutusan ni Miss Haruka ang mga estudyante na mag-focus lamang sa depensa upang mabawasan ang mga nasawi. Nakatayo si Yuyo sa tabi ni Iris at hinawakan ng kanyang tungkod, nais muling tawagan ang kanilang kasunduan kay Yggdrasil. Ngunit, hinayla siya ni Mitsuki palayo. Bagamat si Yuyo ang may pinakamalaking potensyal na makagawa ng tagumpay, ililigtas niya siya bilang huling paraan kung sakaling hindi na kayang pigilan ng iba. Sa huli, ang atake ni Yuyo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa Midgar mismo at labis na nag-aalala si Mitsuki para sa kanya. Sa loob ng ligtas na kwarto, niyayakap ni Lisa si Tyre upang aliwin siya kahit hinihikayat ang dalaga na maging matatag kung tunay niyang nais maging asawa ni Yuyu. Sa sandaling parang maayos na ang lahat, niyanig ng isang malakas na pagsabog ang silid na kanilang pinagtataguan. Sa usok, lumitaw ang isang babaeng nakatapis ng balabal. Si Kili iyon. Nang binuksan niya ang kanyang balabal, isang napakagandang babae ang lumitaw. Sa isang iglap ng kanyang daliri, isang malakas na pagsabog ang sumabog, tinamaan si Lisa at pinatumba silang dalawa. Paulit-ulit na tinawag ni Kili si Tyre na bumalik sa kanya. Matapos makabawi sa kanyang emosyon, mabilis na tinawag ni Lisa ang kanyang katang-isip na sandata upang harangin si Kili habang nililimitahan ang oras para makalayo si Tyre. Nanatili si Kili na kalmado habang hinaharap ang kalaban niya. Gamit ang kanyang mga kapangyarihan sa apoy, mabilis niyang naibaba si Lisa. Dahan-dahang lumapit si Kili kay Lisa na balak siyang sunugin ng buhay gamit ang kanyang mga apoy. Bagamat sugatan, agad na nakabangon si Lisa at tumakas kasama si Tyre. Sa kabila nito, hindi sila nakalayo dahil tahimik na sumusunod si Kili sa kanilang likuran, sinusunog ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Pumunta sila sa isang silid para magpagaling habang nagpapatuloy si Kili sa paglapit sa labas. Mabilis nilang nadiskubre ang kanilang kinaroroonan. Patuloy pa rin si Lisa sa pakikipaglaban upang protektahan si Tyre gamit ang kanyang madilim na bagay. Kahit gaano kalakas ang babae sa harap niya, naglunsad siya ng atake upang bigyan si Tyre ng pagkakataong tumakbo, ngunit sa sandaling umalis si Lisa sa kanyang kinalalagyan, isang apoy na nagmula sa kawalan ang biglang bumulusok papunta sa kanya. Sa labas, nakakaramdam na ng pag-aalala si Yuyu. Naalala niya ang babala ni Loki tungkol sa kulto ng Diyos ng Dragon at sa babaeng nagngangalang Kili. Sa isip na iyon, agad na tumalikod si Yuyu at tumakbo palayo. Sa panig ni Lisa, siya ay nawasak na. Sa gitna ng mga gumuho, desperadong naghahanap si Tyre kay Lisa. Sa sandaling iyon, marahas na hinawakan ni Kili si Lisa sa buhok at itinapon siya sa harap ni Tyre. Nagmadaling tumakbo si Tyre papunta kay Lisa nang nag-aalala, hindi napapansin na mas lumiwanag pa ang marka sa kanyang katawan kaysa kailanman. Nakita ito ni Kili at agad na nilapitan si Tyre upang agawin siya at hilahin palayo. Nakita ni Lisa na malapit ang kunin si Tyre at pilit na napaatras, determinado siyang ipagpatuloy ang laban. Nainis ito kay Kili na naghanda ng patayin si Lisa ng tuluyan. Isang malaking pagsabog ang sumabog, naglabas ng nakakasilaw na liwanag at malakas na ingay na hindi mapapansin ng kahit sino. Parang ang haligi ng liwanag ang nagdulot sa upuan ng Hecate na biglang gumalaw, lumabas sa sariling barrier. Dumating si Yuyu sa tamang oras upang harangin si Kili. Alam ni Kili na si Yuyu lang ang nag-iisang lalaking di sa buong mundo. Mabilis na umatake si Yuyu gamit ang kanyang baril, ngunit naglaho ang bala sa isang pagsabog ng usok bago pa man ito makarating sa kanya. Ibinunyag ni Kili ang kanyang layunin. Nais niyang dalhin si Tyre sa Basilisk kung saan talaga siya nararapat. Ngayon na natalo na si Lisa, ginamit ni Kili iyon para manipulahin si Tyre psychologically, pinaparamdam sa bata na sobrang siya'y nagkakasala kaya pumayag siyang sumama sa kanya. Sinubukan muli ni Yuyu na umatake, ngunit nauna si Kili at naipit siya sa kanyang sariling madilim na bagay. Tiningnan ni Tyre ang lahat ng may takot. Nakiusap si Tyre kay Kili na tumigil at sineseryoso naman ni Kili. Pumayag si Tyre na maging asawa ng dragon ayon sa nais ni Kili upang maprotektahan ang lahat. Lubos na natuwa si Kili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang psikolohikal na manipulasyon, pinipilit si Tyre na tanggapin na siya ay isang dragon. Nang buong puso, pinaalalahanan ni Yuyu si Tyre na totoo ang lahat ng nasa akademya, na silang lahat ay tao at wala siyang pinagkaiba. Ngunit nakatayo si Kili sa tabi ng babae, sabay na nililinlang at pinatatakot siya. Naging tahimik si Tyre, naaalala ang lahat ng masasayang sandali na ginugol niya sa Midgar Academy kasama ang lahat. Naalala niya si Yuyu, at saka si Lisa, ang babaeng palaging mahinahon at mapag-alaga. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Tyre. Hindi siya sumunod kay Kili, sinabing hindi siya aalis. Isa siyang babaeng tao. Tumahimik si Kili. Ang mga salita ni Tyre ay nagalit sa kanya at nagsimula pa siyang sunugin ang babae upang alisin ang kanyang pagiging tao. Sinubukan ni Yuyu na makialam. Kahit na napapalibutan siya ng pader ng apoy, napakahirap ng sitwasyon kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng Leviathan at tumakbo upang pigilan si Kili. Si Tyre ay nakatulog na at agad na nahuli ni Yuyu.
Patuloy na iginiit ni Kili na ibalik si Tyre, sinasabi na hindi nila kailanman malalampasan ang Basilisk. Ayaw makinig ni Yuyo sa kahit isang salita mula kay Kili, dahilan upang maputol ang usapan nila. Sa mismong sandaling iyon, nagsimula ng gumalaw ang Hakatenshare. Ito ay isang bagay na dala ni Kili. Ngumiti siya ng may kasiyahan habang pinapanood ang monster na nagsimula ng kanyang pagwasak. Habang tumitindi ang pagdududa ni Yuyo na hindi isang di si Kili tulad nila, nang tanungin niya ito ng mga sagot, ngumingiti lang si Kili at sinabing siya ay isang dragon. Iniwan ang katotohanan tungkol sa sarili niya na nakabitin sa hangin, pagkatapos ay nawala na parang kidlat, iniwan ang halimaw sa paaralan. Sinubukan ni Mitsuki na makipag-ugnayan kay Ginang Haruka at Principal Charlotte, ngunit walang sagot. Nawala na si Yuyo at hindi rin makontak si Lisa. Lalong naging delikado ang sitwasyon bawat sandali. Sa kabutihang palad, mabagal ang paggalaw ng Hakatenshare kaya unti-unting nasasira ito. Noon, tinawag na sila ni Yuyo pabalik. Dahil sa kalagayan, nagpasya si Mitsuki na gamitin ni Yuyo ang kanyang anti-dragon na armas mula noon upang tulungan mapuksa ang halimaw. Siya at ang iba pa ay magtutulungan upang itulak ang Hakatenshare palabas ng sakop ng akademya upang mabawasan ang pinsala. Inutusan niya ang lahat na gumamit ng madilim na materya na uri ng hangin para itulak pabalik ang nilalang at agad silang pumayag. Gusto ni Yuyo na dalhin si Tyre pabalik sa ligtas na kwarto muna bago muling sumali sa grupo, ngunit gising na ang batang babae mula sa kanyang pagkakahimbing at nanindigan na makipaglaban kasama ang lahat. Nag-alala si Iris at nais sanang tutulan, ngunit sa harap ng determinasyon ni Tyre, tanging mahinahong paalala lamang ang maibibigay ni Yuyo. Tyre nagdeklara na hindi na siya isang dragon, kaya tumigil si Yuyo sa pagpipigil sa kanya. Pinayagan din ni Mitsuki ang kanyang kahilingan. Patuloy pa rin ang unti-unting paglapit ng Hakatenshare sa akademya. Nararamdaman nito ang lokasyon ni Tyre at diretso itong papunta sa kanya. Pinag-ukulan ni Mitsuki at ng mga estudyante ang kanilang mga transmutasyon ng hangin upang makalikha ng isang malakas na puwersa na maitaboy ang halimaw mula sa paaralan. Sa sandaling malapit ng maabot ni Hakatenshare si Tyre, pinangunahan ni Mitsuki ang lahat sa paggawa ng isang dambuhalang buhawi. Dahil sa napakalaki nitong timbang, nagawa nilang mapabagsak ang nilalang. Pagkatapos, nagpalit ang grupo sa Forma Scion B. Nakita ang dragon na abot ang kamay nito sa kanya, mabilis na isinara ni Tyre ang kanyang mga mata at pinagsama ang kanyang madilim na materya. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang pares ng malalaking pakpak sa likod ni Tyre at binuhat siya papunta sa langit. Ipinakawala ni Tyre ang kanyang kapangyarihan at nagsagawa ng walang humpay na serye ng mga atake laban sa halimaw, sinubukang itulak ito palayo. Kinuha ni Yuyo ang kanyang baril para suportahan ang iba, ngunit sa sandaling iyon, muling nakatagpo niya si Yggdrasil. Pumayag itong mag-activate ng isang bagong uri ng kapangyarihan upang tulungan siya sa pagkawasak ng dambuhalang dragon na ito. Dahil dyan, ang baril ni Yuyo ay napuno ng puwersang umiwas, kaya niyang itulak pabalik ang kalaban gamit ang isang bala. Agad na sinamantala ng iba pang mga estudyante ang pagkakataon para gawin ang kanilang mga gawain. Sa pagkakataong ito, hiningi ni Yuyo ang kapangyarihan ni Tyre upang makipagpalitan muli ng mga alaala kay Yggdrasil. Sa susunod na sandali, muling lumitaw ang dambuhalang kanyen. Nang ilagay ng mga estudyante si Hakatenshare sa tamang posisyon, pinutok ni Yuyo ang kanyang armas, ang Mega Cannon, diretso sa halimaw. Lahat ay naghintay ng may pag-aalala sa resulta. Sa malayo sa abot ng tanaw, nagtagpo ang pagsabog at ang nilalang, naglabas ng napakalaking liwanag bago ito unti-unting nawala. Lahat sila ay nakatayo sa baybayin, nakikinig at naghahanda sa posibilidad na maaaring bumalik ang Hakatenshare. Sa kabutihang palad, kinabukasan ng umaga, walang palatandaan na muling magpapagaling ang dragon, nagpapatunay na matagumpay nilang nawasak ito. Lahat ay labis ang tuwa. Sa pabalik sa akademya, lumabas si Charlotte mula sa mga gumuho. Buo pa rin si Micah, salamat na lang. Hindi lamang sila ang ligtas. Nakarating din si MS Haruka at ang mga estudyante mula sa control room sa ilalim ng lupa at nakaligtas. Sa pagamutan, sa wakas nakabangon na si Lisa mula sa pagkakahapo. Sobrang tuwa ni Tyr kaya napaiyak siya sa ibabaw ni Lisa. Nang makita ito, tahimik na umalis si Yuyo upang bigyan sila ng espasyo. Pumunta si Mitsuki upang i-report ang sitwasyon kay MS Haruka. Bagamat napigilan nila ang Hakatenshare, kailangan pa ring harapin ang Basilisk. Bahagyang nasira ang mga dormitoryo, kaya may ilang estudyante na walang matutuluyan. Iris ni imbitahan si Yuyo na manatili sa kanyang kwarto, at iminungkahi ni Tyr na magpakasal na lang silang lahat at manirahan ng magkasama. Nabingi si Yuyo, pinapaalalahanan ng babae na ayon sa batas ng tao, hindi pa siya sapat ang edad para magpakasal kaya nagpasya na lang si Tyr na mag-engagement na lang muna. Nakita ito, agad na humingi si Iris na maging bahagi rin ng kasunduan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Mitsuki na may dalang panghuling solusyon. Mananatili si Yuyo sa karaniwang silid na katabi ng sa kanya. Noong gabing iyon, nagtulungan sina Yuyo at Mitsuki sa silid na iyon. Nang mapansin na galit si Mitsuki, maingat na nilapitan ni Yuyo siya para kausapin. Ipinakita ni Mitsuki sa kanya ang kanyang ulat. Nawala na ang Hakatenshare mula sa Siberia, kung saan ito nakakulong noon bago ito lumitaw sa Midgar.
Parang na-teleport ito papunta roon. Pagkatapos ay binanggit ni Mitsuki ang nakasisilaw na kapangyarihang ginamit ni Yuyo noong araw na iyon. Ito ay ang kapangyarihan ng Leviathan, kaya bakit niya ito nagamit? Lubos siyang nasakta na parang nagtatago si Yuyo ng napakaraming bagay mula sa kanila. Nang marinig ito, naalala ni Yuyo ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang kapatid, ang araw na nakipaglaban si Iris, ang laban ni Tyr, at ang Yggdrasil. Nang makita siyang tumahimik si Yuyo, lumipat si Mitsuki sa kanyang susunod na tanong. Hinagkan niya si Iris, hindi ba? Ipinaliwanag ni Yuyo na ito ay paraan lang ni Iris upang pasalamatan siya, ngunit medyo malungkot si Mitsuki nang marinig ito. Mabilis siyang tumayo, at bago umalis, pinaalalahanan si Yuyo na ayusin niya ang usaping iyon. Sabi niya na nararamdaman niyang may utang siya kina Yuyo at Iris na humingi ng tawad dahil habang ang unang halik ni Iris ay kay Yuyo, ang unang halik ni Yuyo ay talaga namang kay Mitsuki. Nawala na kay Yuyo ang bahagi ng kanyang alaala at hindi niya maalala ang anumang ito. Nakita ang kanyang walang imik na ekspresyon, sinabi ni Mitsuki na kalimutan na lang niya ang lahat. Sinabihan ni Yuyo siyang huwag basta-bastang kalimutan ng mga alaala nilang dalawa, ngunit patuloy na binabahala ni Mitsuki ang pagkamatay niya sa Kraken noong mga nakaraang taon. Pakiramdam niya ay nahulog na siya sa putik. Agad siyang pinigilan ni Yuyo, sinabing tatapusin niya ang digmaan laban sa mga dragon para sa kanya. Nang marinig ito, labis na naantig si Mitsuki kaya napaiyak siya at niyakap siya. Sa dilim ng gabi, nakatingin si Mitsuki sa langit nang biglang lumitaw ang kanyang kaibigan, hinihikayat siyang huwag sa suko. Ngunit nagbago ang eksena, nakatayo sila sa gitna ng isang larangan ng digmaan. Inilabas ng kaibigan niya ang kamay ni Mitsuki at naging isang dragon, kahit gaano man niya ito pagtawagan ng buong puso. Lahat ay isang panaginip lamang. Isang bagong araw ang nagsimula, nag-enjoy ang mga estudyante ng almusal ng sabay-sabay sa kantina. Patuloy pa rin ang pagtatalo ni Iris at Tyr kung sino ang makakakuha kay Yuyo para sa kanilang sarili. Nang makaramdam ng ginhawa si Lisa, bumalik siya upang makasama ang lahat sa paaralan. Nang makita siya, pinuri ni Yuyo si Lisa bilang isang tunay na maganda at mabait na babae. Siyempre, agad na nagsimula muli ang paligsahan sina Iris at Tyr, tinatanong si Yuyo kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanila. Sa kabutihang palad, isang tawag ng emergency ang pumasok ng tama sa oras upang pigilan ang mainit na pagtatalo. Mabilis na bumalik ang mga estudyante upang tumanggap ng bagong utos. Ginamitan ni Miss Haruka sila na may dumating na ulat mula sa Nifel. Ang basilisk ay lumipat mula sa desyertong Sahara at nagsimulang tumawid sa dagat noong nakaraang gabi. Sa footage, nagpaputok ang halimaw ng pulang sinag mula sa mga mata nito at ang anumang tinamaan ng mga sinag na iyon ay nagiging asin, abo, o bato. Sa kasalukuyan, diretso ang basilisk papunta sa kanilang isla. Kung matamaan man lang sila ng kahit isang beam nito, tuluyang masisira ang buong isla. Pinag-isipan ni Haruka na mas malaking banta ang monster na ito kaysa sa Hecate na upuan noon. Inutusan niya ang grupo na maglakbay sa barko papunta sa isang walang tao na isla upang akitin ang basilisk doon gamit ang pinakamabisang taktika na wasakin ang buong isla kasama ang halimaw. Pagkatapos ng klase, naglakad si Yuyo kasama si Iris sa tabing dagat. Nag-aalala siya na baka magbalik tanaw ang mga alaala ng nakaraan niyang aksidente kapag nasa bangka siya. Ngumiti lang si Iris at nagsabing ayos lang siya. Sa kabila ng sakit, may mga sandali rin ng kasiyahan sa mga alaala na iyon. Nagbahaginan sila ng ilang taos-pusong salita tungkol sa hanggaring mas maintindihan ang isa't isa, at kinabukasan, umalis ang barko. Kinailangan ni Principal Charlotte na manatili sa Midgar Island upang pangasiwaan ang muling pagtatayo ng akademya. Sa barko, ipinagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pagpupulong tungkol sa estratehiya kasama si Ginang. Haruka, magkakaroon din si Nifel ng partisipasyon sa operasyon dahil mayroon silang sariling plano para puksain ang halimaw. Upang mapalakas ang grupo, isang bagong estudyante mula sa ibang klase ang sasali sa kanila. Sa lahat ng nagulat, si Han-oka yon. Nang malaman nilang nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa klase kahit kakapasok lang, labis silang humanga. Pagkatapos ng pagpapakilala, pumunta ang grupo sa labas para mag-enjoy sa tanawin ng dagat. Ang ilan na nahihilo sa dagat ay walang magagawa kundi manatili sa loob, nagbabasa o gumagamit ng kanilang mga telepono. Nang makita ito, kinuha ni Yuyo ang kanilang mga libro at pinayuhan silang lumabas para magpahinga. Pagpasok niya, nakasalubong niya si Mitsuki at Lisa na nag-aaway. Handa na sana siyang tignan sila nang pigilan siya ng isa pang kaklase. Nakinig sila at nalaman na nag-aaway sina Mitsuki at Lisa kung papayagan si Lisa na makipaglaban. Sa huli, bumalik ang pagtatalo sa insidente ng Kraken noong mga nakaraang taon. Parang hindi pa rin makalimutan ni Lisa ang nangyari kay Mitsuki. Naging tahimik si Yuyo at bumalik sa kanyang kwarto. Habang siya ay nakalutang sa pag-iisip, pumasok si Feral na nais kunin muli ang kanyang libro. Pagkatapos ay naalala ni Yuyo at inabot niya ito. Nang pagtawanan siya ni Feral, binalak ni Yuyo na sirain ang librong binabasa niya bilang ganti. Agad na tinakpan ni Feral ang bibig niya na nagdulot ng sobrang nakakahiya nilang posisyon. Patuloy na binabanggit ni Feral ang mga libro at kwento, sinasabi na nais niyang maging manunulat at titignan si Yuyo bilang modelo ng karakter. Sabi pa nga niya kay Yuyo na dapat ituloy niya ang paghabol kay Lisa para maisulat niya ito.
Agad na nilinaw ni Yuyo na hindi niya talaga nilalakad si Lisa, napansin na parang naiintindihan ni Ferrell si Lisa ng mabuti. Sinabi ni Yuyo sa kanya ang tungkol sa pagtatalo ni na Mitsuki at Lisa kaninang umaga at tinanong kung ano ang kailangang gawin ni Lisa para mapatawad ang kanyang kapatid. Pagkatapos, ipinakita ni Ferrell na ang tunay na dahilan ng kanilang alitan ay hindi lamang tungkol sa insidente ng Kraken. Hindi talaga kinamumuhian ni Lisa si Mitsuki dahil doon. Nang marinig ito, nabigla si Yuyo. Noong gabing iyon, hinanap ni Yuyo si Mitsuki at hiniling na ikwento niya ang nangyari mula nang dumating siya sa Midgar o kahit man lang tungkol sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Sabi ni Mitsuki na oo, pero kailangan munang yakapin siya ni Yuyo sandali. Nang makapagpahinga na sila, nagsimula ng maalala si Mitsuki. Si Miyako, ang pinakamatalik na kaibigan ni Mitsuki, ay dumating sa Midgar sa isang maulan na araw. Siya ay isang maganda at mabait na babae. Mabilis na naging magkaibigan, magkasama sa bahay, at kasangga sa pagsasanay ang dalawa. Si Miyako ay isang kahanga-hangang estudyante, sobrang galing na minsan ay naiinggit pa si Mitsuki. Gayunpaman, nananatili silang magkaibigan. Ngunit, dahil sa kanilang sobrang pagkakaibigan, minsan ay gumagawa si Miyako ng mga maling desisyon dahil nais niyang unahin si Mitsuki. Noong panahong iyon, hindi rin nagbago ang insidente. 2 taon na ang nakalipas, naglabas ng paalala ang klase tungkol sa Kraken. Habang naghahanda ang lahat para sa laban, biglang nagniningning ang mga marka ni Miyako. Nang dumating ang Kraken, nakaligtas sina Lisa at Ferrell sa oras. Gusto rin sanang umalis ni Mitsuki, ngunit nanatiling nakatayo si Miyako na nakapako sa lugar, sinubukang protektahan siya. Pareho silang nahuli ng mga tentacle ng halimaw. Pagkatapos niyang makaalis sa kanyang pagkakagising, agad na inutusan ni Miyako si Mitsuki na tumakas. Ang target ng halimaw ay siya, hindi si Mitsuki. At kaya, sa kabila ng desperadong pagsubok ni Mitsuki na pigilan siya, nilakad ni Miyako ang unahan at napasailalim, naging isang ikalawang Kraken. Bumalik si Mitsuki at ikinwento sa lahat ang nangyari. Lahat sila ay nagulat at nalungkot. Sa sandaling iyon, narinig ni Mitsuki ang boses ni Miyako na sinasabi sa kanya na sirain siya. Kahit ang sakit sa puso, itinataas ni Mitsuki ang kanyang pana at winasak ang unang halimaw na Kraken gamit ang antimatter. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Miss Haruka sa kanya ng isa pang utos na wasakin ang natitirang Kraken kahit na si Miyako, ang sariling kapatid ni Haruka. Sabi ni Haruka na siya ang mananagot sa ginawa, kaya kahit nasira ang puso niya, muling binunot ni Mitsuki ang kanyang pana at pinatay si Miyako sa kanyang anyo bilang Kraken. Nang matapos ang alala, tahimik si Yu sandali bago itanong ang tungkol sa hidwaan ni na Mitsuki at Lisa. Pakiramdam ni Mitsuki, hindi na niya kailanman mapapatawad ang sarili niya. Sinabi lang niyo na bigyan siya ng pagkakataon ni Lisa na magpatawad o itanong kung ano ang kailangan niyang gawin para makamit yon. Inisip ni Mitsuki ito sandali, saka nagpa siya siyang sundin ang payo niya. Kinabukasan, sa pagbukas niyo ng mata, nandoon na si Lisa na nakikipagharap sa kanya tungkol kay Mitsuki. Ibinunyag niyo ang katotohanan, hindi talaga tunay na nainis si Lisa kay Mitsuki. Ginawa lang niya yon para makatulong na paliitin ang pasanin ng guilt ni Mitsuki. Iminungkahi niyo na hayaang tapusin ni Mitsuki ang lahat ng iyon sa isang huling parusa. Narinig ito ni Lisa at agad na umalis nang hindi tumanggi sa hiling. Sa kabila nito, papalapit na sila sa kanilang huling destinasyon, ang nag-iisang isla kung saan kailangang harapin nila ang Basilisk. Sa isang lugar pa, sa malalim na ilalim ng lupa, pumasok si Loki upang makipagkita kay Major General Dylan at iniulat na tapos na ang mistletoe. Sila ay nagpatuloy pa sa mas malalim na bahagi ng basement, pumasok sa isang silid na matinding binabantayan. Nandoon ang isang dambuhalang armas na gagamitin ni Nifl upang wasakin ang Basilisk. Lumipat ang eksena sa barko ng Midgar Academy, kung saan kitang-kita na nila ang kanilang patutunguhan sa unahan. Biglang nakaramdam si Tyr ng takot at niyakap si Yo. Lalong naging seryoso ang kanilang grupo. Malinaw ang kanilang misyon, patayin ang Basilisk. Sa silid ng pagpupulong, pinawi ni Miss Haruka ang lahat sa pamamagitan ng pagtukoy na 3 araw pa ang biyahe papunta sa Basilisk. Pagkatapos ay lumapit si Hanoka at iniabot sa lahat ang isang booklet na personal niyang ginawa gamit ang impormasyon tungkol sa Bulkan-ikong isla mula kay Miss Haruka upang matulungan silang mas maintindihan ito. Ang isla ay may taas na higit sa 1,500 metro, may aktibong bulkan, mainit na mga bukal, at masasarap na lokal na pagkain. Nakatulong ito upang mapawi ang tensyon ng lahat at mabigyan sila ng pagkakataong magpahinga bago ang laban. Pagkatapos ng pagpupulong, hinanap ni Yu si Hanoka at pinasalamatan siya sa booklet na nakatulong kay Tyr at sa iba pa na mabawasan ang kanilang pagkabalisa. Sandaling nakadaong ang barko at nagsimula ng bumaba ang lahat. Pagkatapos ay nilapitan ni Ferrell si Yu upang pasalamatan siya sa pagtulong na ayusin ang pagitan ni na Mitsuki at Lisa, at binigay niya sa kanya ang isang tiket papunta sa Hot Springs. Naisip niya na talaga ni Yu na gusto niyang pumunta pero nakakahiya siyang mag-isa bilang nag-iisang lalaki, kaya binigyan niya siya ng tiket sa seksyon ng lalaki para sa buong araw upang makapag-relax ng maayos. Nang gabing iyon, nag-enjoy si Yu ng tahimik na pagligo sa Hot Springs, ngunit sa kanyang pagkadismaya, biglang dumating at nakisali ang iba pang mga estudyante. Sa changing room, nag-aalala si Tyr tungkol sa mga sugat ni Lisa dahil dinala ni Mitsuki ang lahat dito para tulungan si Lisa na gamutin ang mga sugat niya.
Kinailangan ni Yu agad na magtago sa likod ng isang bato para walang makakita sa kanya. Naalala niya nung nasa militar pa siya, pinayuhan siya ni Loki na ang pag-aatubili ay nagdudulot ng kamatayan at ngayon ay totoo na ang mga salitang iyon. Ang mga babaeng estudyante ay nagsimula ng pumasok sa mainit na bukal isa-isa, akala nilang walang ibang tao sa paligid. Inalis nila ang lahat ng kanilang kasuotan bago pumasok, hindi nila alam na naroroon si Yu, ang kanilang pag-uusap ay napunta sa mas lalong sensitibong mga paksa tulad ng dibdib at mga suso. Maliit na Tear na nanonood kina Iris at Lisa na naglalaro ay naiinis sa laki ng kanilang pagkakaiba. Para mapasaya siya, nagmungkahi si Iris ng paligsahan sa paghinga ng hindi humihinga sa ilalim ng tubig para magsaya silang lahat. Nang makuha niyo ang tago sa likod ng bato, biglang dumating si Firel. Inamin niya na siya ang nagplano ng lahat, nilikha ang perpektong pagkakataon para makakita si Yo sa mga babae hanggang sa kanyang puso. Nang mapansin niyang hindi ganoon kasaya si Yo gaya ng inaasahan niya, lumapit siya ng mas husto, dahilan upang mapa-address si Yo at halos mailantad ang kanyang posisyon. Sa kabutihang palad, sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang telepono sa changing area na nag-uulat ng kagyat na balita, nagpalihis ng atensyon ng lahat at pansamantalang nailigtas si Yo. Nang makita ang hindi pagkagusto ni Yu, mukhang nalungkot si Firel. Tanging makikisaw-saw lang si Yu sa kanyang mga salita upang mapawi ang kanyang damdamin. Sa labas, tinawagan ni Mitsuki si Miss Haruka at pagkatapos ay ipinalaganap ang balita sa lahat. Ang operasyon na isinasagawa ng Nifl ng mag-isa ay magsisimula kinabukasan. Sa nagyat na dagat, tuloy-tuloy na umaabante ang Basilisk. Nararamdaman nito ang hangin sa paligid pagkatapos ay ginamit ang lakas mula sa mga mata nito upang gawing asin ang mga patak ng dagat upang makalakad ng tuloy-tuloy patungo sa kanyang destinasyon. Kinabukasan, nagtipon ng mga estudyante at si Miss Haruka sa silid ng pagpupulong kung saan sila nakakonekta kay General Major Dylan. Pinuri ni Dylan ang mga nakamit ng klase, ngunit inutusan silang huwag makipaglaban sa Basilisk dahil mayroon ng sariling arma si Nifl upang sirain ang nilalang. Nifl ay nagsagawa ng mas malalim na pananaliksik tungkol sa kapangyarihan ng Basilisk at natuklasan na ang pulang sinag ay pangunahing Erosion, katulad ng pagkasira ng bakal o konkreto kapag nalantad sa mga elemento. Ang Erosion na ito ay pabilis ang takbo ng panahon. Matapos suriin ang mga nakapetrify na bagay, napag-alaman nilang nasa tinatayang 10,000 taon sa hinaharap ang kanilang edad, na nangangahulugang isang segundong pagkakalantad ay agad na magpapabuo sa sinuman sa alikabok. Ito ang dahilan kung bakit ang Basilisk ay isang nakakatakot na halimaw. Tungkol sa armas na gagamitin para sirain ito, ipinaliwanag ni Dylan na may mga materyales sa Earth na kayang tumagal sa ganitong uri ng Erosion, partikular ang pinakamalakas na halwang metal na kilala, ang mithril. Nifl ay lumikha ng isang bomba na may pinakamataas na mithril na panangga, at gamit ang bomba na iyon, kailangan nilang puksain ang Basilisk. Nais ni Dylan na ilunsad ang bombang mithril laban sa nilalang. Ito ay dinadala ng eroplano ni Nifl at sisimulan ng operasyon sa loob ng 12 oras. Noong hapon, naroon sina Yuyu at Tear sa barko, nag-enjoy sa tanawin. Natatakot si Tear sa Basilisk, sa huli, mas malakas ito kaysa sa anumang dragon. Natakot siya na lahat ay magiging tulang. Pinakalma siya ni Yuyu, sinabing sa pagiging narito niya, nagbibigay na siya ng moral na suporta na kailangan ng lahat. Ang isla ay nanatiling tahimik, ngunit hindi kalayuan, ipinagpatuloy ng Basilisk ang walang hampang pag-atake. Halos handa na ang bomba at ang fleet ni Nifl. Parehong nakipag-ugnayan si Nifl at ang akademya, palaging nagbabahagi ng mga update tungkol sa bomba. Plano ni Nifl na ihulog ito mula sa itaas. Ang kasalukuyang sakop ng atake ng Basilisk ay humigit kumulang 5,000 metro, kaya gagawin nila ito mula sa taas na 8,000 metro. Miss Haruka nagtanong tungkol sa katumpakan dahil malamang natitigil at gag-antay ang Basilisk kapag nadaman nitong may paparating na banta. Ayon sa mga kalkulasyon ni Nifl, hindi masyadong mataas ang posibilidad na makaiwas ang halimaw. Habang nag-uusap pa sila, biglang nagsalita si Tear. Nagpasalamat siya kay Dylan sa pagprotekta sa kanya at nangakong susuportahan sila. Sa sandaling iyon, sa labas, biglang huminto ang Basilisk at itinaas ang ulo nito paakyat sa langit. Nasa 8,000 metro pa rin ang altitude ng eroplano habang dinadala ang bomba, diretso sa ibabaw ng halimaw. Agad na nagbigay ng utos si Dylan at ibinaba ang bomba ng diretso pababa. Naramdaman ng panganib, agad na pinaputok ng Basilisk ang kanyang sinag sa bomba ng mistletoe. Sa 2,000 metro ang taas, nananatiling buo at nasa tamang landas ang bomba, 5 segundo na lang bago tumama. Ngunit sa pagkakataong yon, binuksan ng Basilisk ang ikatlong mata nito, naglabas ng pulang sinag na bilyong beses na mas makapangyarihan upang saluhin ang mistletoe. Sa hindi mapaniwala ng lahat, nawala ang signal ng bomba. Napatigil din ang komunikasyon sa pagitan ni Nifl at ng akademya. Ayon sa obserbasyon ng Nifl, isang ikatlong mata na hindi kabilang sa kanilang datos ang lumitaw at naging sanhi ng kaguluhan. Nang mawala ang usok, nanatiling walang sugat ang Basilisk. Sa silid ng pagpupulong, bumagsak si Tear sa lupa. Lalong lumalakas ang init ng kanyang marka na para bang tinatawag ang kanyang tagapagmana. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, mas nawala na ng pag-asa kaysa kailanman.
Si Tyr, lubos na nabalot ng sakit, ay bumagsak sa mga bisig ni Yuyo habang lahat ay nanlaki ang mata sa pag-aalala. Sa labas, ginagamitan ng buong lakas ng Basilisk ang kanyang kapangyarihan upang magpadala ng mga senyales sa kanyang marka, dahilan upang lalong lumala ang paghihirap ni Tyr. Sa utos ni Haruka, agad dinala ni Yuyo si Tyr sa infirmary para sa masusing pagsusuri at pagmamanman ng kanyang kalagayan. Sa kuha ng kamera, matapang pa rin na nilalakad ng Dragon Basilisk ang kanilang isla na may si Tyr bilang target nito. Sa panig ni Nifl, ang General Major Dylan ay nabalutan ng kawalang pag-asa. Nagsakripisyo sila ng malaking halaga ng pera, yaman, pagsisikap at buhay, ngunit halos walang naging epekto ang mga resulta. Sa kabila nito, agad niyang nakuha muli ang kanyang kalmadong pag-iisip at nakipag-ugnayan sa akademya upang itanong ang kalagayan ni Tyr, at humiling ding iparating ang kanyang paumanhin sa dalaga dahil sa kabiguan sa kanyang misyon. Pagkatapos noon, hindi na siya nagbigay ng karagdagang utos at walang ginawa laban kay Tyr bago siya magpaalam. Loki, nakatayo sa malapit, pinaalalahanan si Dylan na kung hindi nila mapapatay si Tyr, mas lalo lang magiging magulo ang mga bagay. Bukod pa rito, si Nifl ang naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon sa una, ngunit walang sinabi si Dylan. Isang panibagong mahirap na araw ang nagsimula. Nakahiga si Tyr sa infirmary, nakabalot sa mga kawad, patuloy na nagbabago ang kulay at kumikislap ang kanyang marka na nagsasabi na malapit na ang Basilisk. Kabilang niya si Hanoka, nakabantay. Parang may pumipilit kay Hanoka na abutin at hawakan ng marka ni Tyr. Biglang may pumasok na tawag sa telepono, pinabalik si Hanoka sa kanyang isipan at umalis siya sa infirmary. Nagkita-kita muli ang lahat sa silid ng pagpupulong. Ayon sa datos ni Nifl, ang ikatlong mata ng Basilisk ay may saklaw na humigit kumulang 10 kilometro, doble ng normal na mata, na may kakayahang magdulot ng pagkasira na tumatagal ng daan-daang milyon na taon, habang lahat ay halatang nababahala at natatakot. Ipinaalala ni Lisa na kahit 2,000 taon o milyon pa man, kailangan pa rin nilang harapin at labanan ito. Pumayag si Hanoka at inilatag ang estratehiya ng koponan. Kailangan nilang tumama sa Diamond Shell mula sa isang blind spot sa loob ng saklaw ng atake nito, at kailangang napakabilis ng proseso upang hindi makareact ang nilalang sa oras. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 150 kilometro ang layo ng Basilisk mula sa isla, at kailangan silang umatake kapag eksaktong 6 na kilometro na lang ang layo nito para sa pinakamabisang epekto. Nagtataka si Iris kung bakit hindi na lang sila pwedeng umatake mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Hanoka na dahil bilog ang mundo, sa loob ng isang tiyak na saklaw, lahat sa ibabaw ay bumababa sa ibaba ng linya ng horizon, kaya't hindi sila nakikita. Pagkatapos ay ipinakita ni Hanoka ang susunod na yugto ng estratehiya. Gagamitin nila ang 2 balakid para sa operasyong ito, ang bulkan at ang abot tanaw. Maghihintay ang mga estudyante sa kabilang dulo ng isla. Dadalhin ng komandong barko ang kanilang hilaga sa kahabaan ng horizon upang akitin ang Basilisk na magbago ng direksyon at huwag pansinin ang isla. Ito na ang sandali na aatakehin ng mga estudyante ang halimaw sa pamamagitan ng isla. Ang estratehiyang ito ay kakain ng malaking halaga ng madilim na materya, kaya't kailangan ni Haruka na maglaban-laban ang mga estudyante sa pares. Sa kanila, si Yuyu ay naitalaga na gamitin ang kanyang sandata kasabay ni Iris. Ginamitan ni Miss Haruka ang mga estudyante na maniwala sa kanilang sariling lakas at lumaban upang protektahan ang mundo mula sa sakuna. Sa labas, nakikita na ng Basilisk ang bulubunduking isla sa malayo. Sa isla, nag-eehersisyo si Yuyo gamit ang kanyang puwersa ng pagtulak. Naalala niya ang isang bagay na minsang sinabi sa kanya ni Charlotte. Hindi siya ang unang tao na nakapag-replicate ng kapangyarihan ng isang dragon. Sa katunayan, nakuha rin ni Mitsuki ang kapangyarihan ng antimatter at ginamit ito upang talunin ang Kraken. Marahil nakuha ni Yuyo ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng laban niya sa Leviathan. Noong panahong iyon, hinikayat ni Charlotte si Yuyo na huwag makaramdam ng kakaiba, sinabing hanggat magagamit niya ang kanyang lakas upang protektahan ang lahat, sapat na iyon. Bago umalis, nagbigay din si Charlotte ng isang teorya na ang D ay nagnakaw ng mga kakayahan mula sa mga dragon, at marahil tiningnan ng mga dragon ang D bilang mga kalaban na ninakaw ang kanilang kapangyarihan at gusto lang itong mabawi. Minsan pa nga siyang nagbiro na pwedeng subukan ni Yuyo na nakawin ang kapangyarihan ng Basilisk. Sa kasalukuyan, naroon din si Iris na nagsasanay ng kanyang mga atake. Pinuri ni Yuyu siya ng buong puso. Nagsiupo silang dalawa sa tabi at nag-usap. Pagkatapos, tinanong ni Yuyu si Iris tungkol sa halik na pasasalamat na ibinigay niya sa kanya pagkatapos ng laban sa Leviathan. Ipinaliwanag ni Iris na karaniwang nilalapitan niya ang mga miyembro ng pamilya bilang pagbati, pero sa pisngi lang. Si Yuyu ang kauna-unahang taong niyayakap niya sa labi. Nananatili si Yuyu, handang magsalita, pero pinigilan siya ni Iris. Sabi niya ay ayaw niyang marinig ang sagot niya ngayon. Kailangan munang tutukan si Tyr. Kaya nagkasundo ang dalawa na pansamantalang iwanan muna ang usapin. Sa loob ng infirmary, sa wakas nagising si Tyr matapos ang isang masakit na laban. Nandito ang lahat upang alagaan siya at nangakong sisirain nila ang halimaw para sa kanya. Matapos magpaalam kay Tyr, lahat ay pamwesto na. Nagbigay ng utos si Haruka mula sa control room para maghanda ang lahat. Sa kanilang nakatalagang pares, nagtago ang mga estudyante sa likod ng isla habang palayo ang barkong nagdadala kay Tyr.
Sa kabilang dulo, ipinagpatuloy ng Basilisk ang pag-atake, nararamdaman ng pagbabago sa di na hinahanap nito. Inaasahan nitong binago ang direksyon upang sundan ang barko. Tinanggap ng mga estudyante ang senyales at mabilis na kinuha ang kanilang mga imahinaryong armas, naghahanda upang umatake. Sa huli, ginawa rin ni Yuyu at Iris ang pareho. Muling kinuha ni Yuyu ang kamay ni Iris at nagsagawa ng palitan ng lakas at alaala kasama si Yggdrasil at tinawag ang kanyang dambuhalang anti-dragon na sandata. Nasa daan pa rin ang Basilisk gamit ang kanyang lakas upang linisin ang daan sa harap. Nang i-report ng control room na nasa 6 na kilometro na ito, nagsimula ng pagsamahin ni Mitsuki at ang iba pang mga estudyante ang kanilang lakas para atakihin ang monster. Ginamitan din ni Yuyu ang kapangyarihan ni Iris para i-activate ang kanyang kanon. Naghintay si Haruka ng tamang pagkakataon, saka agad na inutusan ng lahat na umatake. Sa kanyang utos, pinagsama-sama ni Mitsuki, Lisa, Feral at sa huli si Yuyu ang kanilang mga lakas at pinaputok ang monster. Ngunit sa sandaling iyon, binuksan ng Basilisk ang ikatlong mata nito upang harangin ang atake, na para bang sinubukan nitong hadlangan ang lahat habang ang pulang sinag nito ay tumama diretso sa isla. Sa barko, ang mga luha ay nagngangalit sa sakit. Ang pulang sinag ay tumusok sa isla. Parang walang magagawa ang sino mang masasagip sa kanyang daraanan kundi tanggapin ang kanilang kamatayan. Sobrang lakas ng atake ng Basilisk na winasak nito ang malaking bahagi ng teritoryo ng isla, pinaghihiwalay-hiwalay ang lahat at naging napakahirap ipagpatuloy ang pag-atake. Pagkatapos ng pansamantalang pag-stabilize, agad na pinakawalan ni Yuyu ang kanyang baril sa pulang sinag ng halimaw. Matapos ang isang malakas na pulang pagsabog, muling naging asol ang langit at nawala ang pulang sinag. Agad na tinawag ni Haruka ang lahat na umatras, pinaalalahanan silang lumipad ng mababa upang hindi makita ng nilalang. Mabilis na lumikas ang mga estudyante sa kanilang mga posisyon. Nang makita ito, muling naglabas ang Basilisk ng pulang sinag nito. Bumusab ang pagsabog sa kabundukan papunta sa kanila, ngunit sa kabutihang palad nakapag-urong ang buong grupo ng tama. Sa barko, nagmadaling pumunta ang lahat sa infirmary upang hanapin si Tyr. Siya ay nasa kritikal na kalagayan. Pakiramdam nila ng buong grupo, pati na si Lisa, na parang natalo na sila. Ang tanging natitirang opsyon ay kunin si Tyr at tumakas ng malayo para makakuha pa ng dagdag na oras. Nilingan si Mitsuki at mabilis na umalis sa kwarto. Nakahanda ng sundan ni Yuyu nang dumating si Miss Haruka. Nagpasalamat siya kay Yuyu sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat habang nag-urong, ngunit binalaan na dahil nabigo ang kanilang operasyon, malamang na hindi iiwan ni Nifel si Tyr o sinuman sa kanila ng mag-isa. Habang umaandar ang barko, nakita ni Yuyu si Mitsuki na nakatayo mag-isa sa deck ng tahimik. Lubos siyang nagsisi sa hindi niya maprotektahan ang lahat sa pag-asa na si Yuyu at Hanoka, ang dalawang bagong solta, ang magliligtas sa grupo. Pinawi ni Yuyu siya na magaling ang ginawa niya. Ang Basilisk ay isang napakalakas na halimaw at bukod pa doon, wala siyang balak sumuko. Hinimok niya si Mitsuki na huwag niyang dalhin mag-isa ang buong responsibilidad at huwag kalimutan ang kanyang pangako kay Lisa. Nagbigay ang kanyang mga salita ng kaunting ginhawa sa kanya. Sa sandaling iyon, pinapalabas sa screen ang footage ng bomba at ang paglitaw ng ikatlong mata para suriin ni Mitsuki at Yuyu. Inamin ni Yuyu na kahit na parehong nabigo ang dalawang panig, malino na mas mahusay ang ginawa ni Nifel kaysa sa kanila. Batay sa kanyang napansin, hindi ginamit ng Basilisk ang ikatlong mata nito habang nilalakad sila. Kung ginamit ito, wala sa kanila ang nakaligtas ng buhay. Matapos suriin ang lahat, pumunta si Yuyu sa control room para hingin kay Haruka na i-connect siya kay Loki. Sa sandaling na itatag ang linya, idineklara ni Yuyu na ni Shani ang koponan ay hindi mag-aalis kay Tyr. Mayroon siyang ibang plano. Sa pagkakataong ito, hiningi ni Yuyu kay Loki na tulungan siyang kumbinsihin si Nifel na ibigay sa kanya ang isa pang bomba ng mistletoe, kahit isang prototype ay ayos na. Nalilito si Loki dahil malinaw na nabigo ang pagsubok ng bomba, ngunit iginiit ni Yuyu na hindi kailanman mali ang disenyo ng mistletoe. Posibleng gamitin ito upang wasakin ang Basilisk. Matapos mag-isip ng sandali, pumayag si Loki sa hiling ni Yuyu kahit na hindi siya sigurado kung gagana ito. Pagkatapos magbitiw, nakipag-ugnayan si Loki kay Dylan upang ipaliwanag ang kanyang panig. Noong gabing iyon, pumalit si Yuyu kay MS Haruka at pinangunahan ng pagpupulong tungkol sa estratehiya. Inamin niya na ang mga taktika ni Nifel ang pinakamabisang paraan laban sa Basilisk. Ang kulang sa plano nila ay sapat na halaga ng mithril at nais niyang mapuna ng kanilang koponan ang kahinaan na iyon. Mabilis na nagtaas ng alalahanin si Lisa sa unang pagsusulit. Ang ikatlong mata ay agad na winasak ang mithril kaya walang sapat na dami. Sinagot ni Yuyu ang pagsusuri niya. Binilis kay 2 beses na pinaputok ang ikatlong mata nito, may 5 segundong pagitan sa bawat putok. Ngunit nang makipaglaban ito sa kanilang koponan, hindi nito ginamit ang mata na iyon. Malaki ang posibilidad na may panganib na pumipigil dito upang magawa ito. Kaya kung mapapagod nila ang halimaw sa dalawang paggamit ng pulang mata, maaari nilang samantalahin ang pagkakataong iyon upang atakihin ang pinakamahina nitong sandali at wasakin ito gamit ang bomba. Gayunpaman, ito ay isang teorya lamang.
Kailangan ng bomb ng karagdagang mithril upang mapaglabanan ang 5 segundong cooldown ng ikatlong mata upang maabot nito ang nilalang. Agad na naramdaman ng lahat na posible ang plano at pumayag silang subukan ito. Pagkatapos ng pagpupulong, biglang nilapitan ni Hanoka si Yuyo at tinanong kung tunay siyang kumpiyansa sa estratehiyang ito dahil kung mabaigo ito, maaaring maging halimaw si Tyr. Si Yuyo ay matatag sa kanyang plano, ngunit tila hindi kumbinsido si Hanoka. Iminungkahi niya na maaaring mabilis na nakipag-ugnayan ang Basilisk dahil taglay nito ang isa pang kakayahan, ang kapangyarihang tumakbo sa oras at makita ang huling resulta. Nahatid ang kanilang pag-uusap nang dumating si Iris na mabilis na humila kay Yuyu palayo. Muling nag-aaway sina Lisa at Mitsuki dahil gustong sumakay ni Mitsuki sa bomba para masigurong mananatili itong sa tamang landas. Agad na tumutol si Lisa, pinipilit na hindi pwedeng si Mitsuki ang palaging magdadala ng lahat ng responsibilidad. Pinagtanggol ni Mitsuki na bilang leader ng grupo, responsibilidad niya ito, at ang kanyang kamatayan ay katanggap-tanggap na gastos. Hindi nagatubili si Lisa na saktan siya sa pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, matatag na ipinaglaban ni Mitsuki ang kanyang autoridad bilang leader upang gawin ang desisyon. Pagkatapos, lumapit si Cyril, nagboluntaryo na pumalit kay Mitsuki, naniniwala na siya ang pinakaangkop. Sumunod ang iba, bawat isa ay nagboluntaryo para sa misyon. Nang marinig ito, naglagay si Lisa ng kondisyon. Papatawarin lang niya si Mitsuki kung maisasama niya ang mga volunteer sa isang perpektong estratehiya. Kung mabaigo ito, kailangan tiyakin ni Mitsuki na maibabalik niya ng ligtas ang lahat. Doon lang siya papatawarin ni Lisa. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay pumayag si Mitsuki. Noong gabing iyon, muling nakita ni Yuyu si Mitsuki na nakatayo ng walang sigla sa deck. Nangakong siya na palagi siyang nasa kanyang tabi para alagaan siya. Nananahimik si Mitsuki, inaalala ang kanilang nakaraan. Noong bata pa sila, palagi siyang kasama at tagapagtanggol ni Yuyu. Bumalik sa kasalukuyan, ngumiti si Mitsuki at naalala ang kanilang kabataan. Ngunit dahil pinalitan ni Yuyo ang kanyang mga alaala para sa kapangyarihan, hindi na niya maalala. Maaari lamang siyang magbago ng paksa. Pagkatapos umalis si Mitsuki, nakarinig si Yuyo ng malakas na ingay at agad na bumalik sa loob ng barko. Pagpasok niya sa infirmary, gulo-gulo na ang kwarto at nawala si Tyr. Tanging ang nurse ang nakahandusay na walang malay. Naalala ang kilos ni Loki noong huli nilang tawag, agad na tumakbo palabas si Yuyo at nakita si Hanoka na bitbit si Tyr papalayo. Nais ni Hanoka na isakripisyo si Tyr upang maprotektahan ng natitirang bahagi ng koponan at mabawasan ang pagkalugi sa D. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng apoy ang tumama malapit sa mga paa ni Yuyo. Nakatakas siya sa tamang pagkakataon. Napagtanto ni Yuyo na ang kilos ni Hanoka ay kahawig na kahawig ng isang babae. Tiyak na si Kili nga yon. Inilapag niya si Tyr, tinanggal ang kanyang salamin, at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Ngumiti si Kili kay Yuyu na parang nanalo na siya habang niyayakap ang tagumpay. Ngumiti si Kili kay Yuyu. Ngayon lang napagtanto ni Yuyu na minaniobra niya siya at ang iba pa nang hindi nila napapansin. Binuksan ni Kili ang kanilang pagkikita ng apoy na sumasakop sa paligid. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Yuyu ang mga bala ng nitrogen upang mabilis na mapatay ang apoy. Alam ni Kili na mayroon lamang dalawang pagpipilian ng grupo, sirain ang Basilisk o hayaan si Tyr na mamatay. Ngunit gusto niya ng ikatlong pagpipilian, ang buhayin si Tyr bilang isang tunay na dragon. Sinubukan ni Kili na manipulahin si Yuyo sa pamamagitan ng pag-iisip, tinatanong kung mas gugustuhin nilang pumanaw si Tyr kaysa hayaan siyang magpatuloy na mabuhay bilang isang dragon. Bagamat nag-aatubili si Yuyo sandali, naalala niya na palaging nais ni Tyr na maging tao. Tiwala siya na tama ang kanyang pinili at mananatili siya dito. Huminga ng malalim si Kili at sinabi kay Yuyo na kung nais nitong iligtas si Tyr, kailangan muna nitong pumatay sa kanya. Hinarap ang makapal na madilim na bagay ni Kili, mabilis na nag-deploy si Yuyo ng pinatibay na kalasag para sa sarili. Ngunit niyaya niya ito sa isang iglap gamit ang kanyang atakeng apoy. Naalala ni Yuyo ang sinabi sa kanya ni Loki noong training sila. Kahit na ang kalaban ay isang di o isang ordinaryong tao, basta tao sila, hindi kailanman matatalo ni Yuyu. Sa ganitong determinasyon, nang bumagsak ang kalasag, kinuha ni Yuyu ang isang piraso nito at sumugod ng parang missile. Nang inag ang mukha ni Kili sa takot at matagumpay na niya siyang napabagsak ni Yuyu. Ngunit hindi tumusok ang kanyang tibak sa kanyang katawan. Pinili niyang palayain siya at kinuha si Tyr sa halip. Nangako siya kay Tyr at iyon lang ang saklaw ng kanyang misyon. Sa kabila nito, nais pa rin ni Yuyu malaman kung ano talaga si Kili. Walang sagot, nagpa siya si Yuyu na itakda siyang tao ayon sa kanyang sariling kondisyon at dahil tao siya, kaya niyang pumatay sa kanya. Naging tahimik si Kili. Sa huli, nagpa siya siyang iwan si Tyr sa kanila. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan sila na ang Basilisk ay isang napakalakas na halimaw na may kakayahang makita ang hinaharap. Matapos umalis si Kili, dumating sina Lisa at Mitsuki. Agad nilang dinala si Tyr pabalik sa infirmary at ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Si Yuyu ang nagkwento ng lahat. Doon lang nila nalaman na si Hanoka pala si Kili all along at ang mga pahiwatig na iniwan ni Kili tungkol sa Basilisk ay nagpa siya sa lahat. Lubos na nalungkot si Iris na si Hanoka pala si Kili at niloko silang lahat ni Kili.
Ngunit hindi maaaring hayaan ng grupo na ang kanilang kalungkutan ang magpatalo sa kanila. Kinabukasan, muling pinag-aralan ni Mitsuki ang kanilang binagong estratehiya. Ibabagsak ang bomba ng missile Tenei mula sa 15,000 metro. Aabutin nila ang drop zone gamit ang eroplano ng Nifel. Mitsuki at Firol ang magkokontrol sa landas ng bomba, isang napakahirap at mapanganib na gawain, ngunit gagawin nila ang lahat para ituro ito ng diretso sa ibabaw ng Basilisk gamit ang datos mula sa sensor. Kung susubukan ng Basilisk na umiwas, aayusin lamang nila ang kurso ng bomba sa pinakamalapit na distansya, 5 segundo bago tumama. Gayunpaman, magiging halos imposibleng makalayo sa sakop ng pagsabog, kaya magpapakalat si Ariela ng maraming harang upang protektahan ang mga nagkokontrol sa bomba at ilihis ang shockwave ng pagsabog. Sa huli, kinailangan nilang maghanda para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa 5 segundong cooldown ng ikatlong mata, maaaring lumitaw ang 3 posibilidad at bawat isa ay may kanya-kanyang plano na isa sa katuparan. Sa huli, ang mga papel ni na Iris at Yuyu ay itatakda depende sa takbo ng sitwasyon. Agad na umakyat ang lahat sa kanilang mga itinalagang posisyon upang maghanda sa paparating na laban. Bago umalis, sinigurong muli nilang magpaalam kay Tyr. Sa lahat ng ayos, sumakay sila sa eroplano ng Nifel para isakatuparan ang operasyon habang nasa lupa sa ibaba. Patuloy pang gumagalaw ang Basilisk sa dagat. Naramdaman nito ang bagay sa itaas at huminto. Pagkatapos makatanggap ng ulat tungkol sa sitwasyon, agad na ipinarating ni Haruka ang impormasyon sa koponan. Sa loob ng 3 minuto, mararating nila ang itinakdang lugar ng pagbagsakan. Sa infirmaryo, lumiwanag at lumaki ang marka ni Tyr dahilan sa lalong paglala ng kanyang sakit. Pagkatapos ng 3 minuto, pinakawalan ng bomba at pinaga niya ang mga engine nito. Sa 14,000 metro, hindi pa rin kumikilos ang Basilisk. Nakatayo ang koponan sa ibabaw ng bomba, naghahanda para sa susunod na yugto. Habang bumababa sila, nagsimula ng magbago ang postura ng Basilisk, naghahanda nitong salubungin ang bomba mula sa itaas. Tiyak na binuksan nito ang ikatlong mata nito upang atakihin ang kanilang bomba. Nagbanggaan ng 2 puwersa. Nagsimula ng isakatuparan ng koponan ng kanilang plano. Kahit na tuloy-tuloy pa rin ang pagbagsak ng bomba, ang atake sa ganitong taas ay nangangahulugang malapit na ang isa pang pagtama. Sa pagkakataong ito, ginamit ng Basilisk ang karaniwang sinag nito sa 5,000 metro at nagpapatuloy sa pagbabaril habang bumababa sila. Kung gagamitin ito ang ikatlong mata sa susunod na atake, mamamatay silang lahat dito. Pagkatapos, tulad ng kinatatakutan, nang matapos ang cooldown, muling bumukas ang ikatlong mata at bumomba. Ang mithril na patong sa bomba ay unti-unting nasa Syra. Sa sandaling iyon, inilunsad ang Plan B. Agad na sumugod si Lisa at isang kasamahan upang atakihin. Sa mata ng Basilisk, nakita nito ang isang kinabukasan kung saan ito ay natalo na nila. Ngunit bago pa ito makapag-react, huli na ang lahat. Unang atake ni Lisa ay nagdulot ng matinding pinsala sa nilalang, kasunod sina Yuyu, Iris, at ang lahat ay naglunsad ng walang sawang sunod-sunod na atake. Muling ginamit ni Yuyu ang anti-dragon na armas sa pamamagitan ng kanyang kasunduan kay Yggdrasil, humihiram ng kapangyarihan kay Iris. Naghintay siya ng tamang pagkakataon, saka direktang pinaputok ang Basilisk. Patuloy na nagbubuhos ng kanilang pinakamalakas na atake ang lahat upang suportahan siya. Isang malaking pagsabog ang sumabog, usok at apoy ang umaakyat sa langit. Sa infirmaryo, unti-unting nawawala ang marka sa katawan ni Tears at tuluyang nawala. Sa labanan, nawala ang Basilisk ng walang bakas. Patuloy na lumiit ang marka ni Tears at unti-unting gumagaling ang babae. Lahat ay nagalak na naging matagumpay ang plano ng walang nasirang kahit sino. Ginamit ni Lisa ang pagkakataong ito upang tuluyang ipahayag ang kanyang pagpasensya kay Mitsuki. Wala nang sama ng loob sa pagitan nila. Sa totoo lang, napalaya ni Lisa si Mitsuki mula sa kanyang pagkakasala. Nagyakap ang dalawa sa dalisay na kaligayahan. Nakarating din ang balita kina Dylan at sa mga puwersa ng Nifel. Loki, nang marinig ang resulta, lalo pang natuwa sa dati niyang tauhan. Sa malayo, nalaman din ni Kili ang tagumpay ni Yuyu. Lalong naging matindi ang kanyang paghanga sa kanya. Matapos ang matagumpay na operasyon, mabilis na bumalik ang barko sa isla kung saan naghihintay si Charlotte at ang iba pang mga estudyante upang salubungin sila. Noong gabing iyon, pabalik sa akademya, ginaisang ni Yuyu at lumabas sa kanyang kwarto upang hanapin si Mitsuki na nakatayo na roon. Nais niyang pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya para sa akademya at sa lahat. Iginiit ni Yuyu na siya talaga ang nagpasimula nito, kaya napadilat ang mukha ni Mitsuki sa hiya. Inamin niya na marami na siyang natutunan kay Yuyu at ayaw na niyang pakawalan pa siya. Ibinunyag niya ang pangakong kanilang ginawa noong bata pa sila na mamahalin niya siya ng higit pa sa kahit sino. Unti-unting bumabalik ang mga alaala nila mula noong sila ay bata pa hanggang sa kanilang pagkikita muli sa Midgar Academy. Nagulat si Yuyu, ngunit hindi nasaktan si Mitsuki. Ngumiti lang siya at naglakad palayo. Sa hapon, hiniling ni Iris kay Yuyu na magkita sila sa dalampasigan. Doon, sa wakas ay sinabi ni Yuyu kay Iris na palagi niyang isinasapalaran ang kanyang mga alaala tuwing tinatawag niya ang kasunduan kay Yggdrasil. At dahil dito, hindi na niya maalala ang marami sa mga bagay. Nag-alala si Iris na maaaring makalimutan niya si Yuyu.
Sinabi ni Yuyo na naaalala pa niya ang araw na unang nagkita sila, pero kung magpapatuloy ito, makakalimutan niya rin ang lahat kabilang na siya. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, niyakap siya ni Iris upang aliwin siya. Sabi niya tutulungan niya siyang mapanatili ang mga alaala na iyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin sa kanya at aalalahanan niya ang lahat para sa kanya ng walang palya. At kaya, kinabukasan, muling dinala ni Mitsuki si Yuyo sa klase ng nasa oras. Pagdating nila, sinalubong sila ni Tear na puno ng enerhiya. Nais ng iba pang mga kaklase na maganda ang umaga sa kanila. Agad pumasok si Ginang. Haruka sa silid-aralan.